Umalingaw-ngaw ang isang putok ng baril sa gitna ng palengke ng San Isidro bago pa tuluyang sumikat ang araw. Napahinto ang mga naglalatag ng gulay, napasigaw ang isang tindera ng isda, at nagtakbuhan ng ilang mamimili habang ang isang lalaki ay bumagsak sa semento sa harap ng tindahan ng karne. Kumalat ang dugo sa pagitan ng mga kahon ng kamatis at sibuyas. Si Mateo de la Cruz, driver ng jeep sa rutang San Isidro hanggang bayan, ay napatingin mula sa kabilang hanay ng mga tindahan. Sa una ay inakala niyang may nagbagsakan lang na kahon, pero nang marinig niya ang pangalawang putok ay parang may yelo na dumaloy sa likod ng kanyang leeg. Nakita niyang may lalaking nakasuot ng itim na jacket na tumakbo papunta sa eskinita sa likod ng palengke. Ilang segundo lamang iyon, pero malinaw sa kanyang mata ang mukha ng bumaril. At mas lalo siyang nanlamig nang makilala niya kung sino iyon. Hindi pwede, bulong niya sa sarili habang ang mga tao ay nagsisigawan sa paligid. Ang lalaking nakahandusay sa sahig ay si Councilor Renato Villanueva, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa kanilang bayan. Lumapit ang mga tao, may sumigaw ng tumawag kayo ng pulis. At may isang babae na umiiyak na hawak ang kamay ng konsehal. Si Mateo ay napaatras. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Alam niyang hindi siya dapat naroon. Alam niyang kapag nakita siya ng maling tao ay maaaring madamay siya sa nangyari. Ngunit mas mabigat pa roon ang katotohanang ang bumaril ay isang taong kilala niya mula pagkabata. Ang pangalan nito ay Daniel Villanueva, panganay na anak ng konsehal. Habang nagkakagulo ang mga tao, tumalikod si Mateo at mabilis na naglakad palayo sa palengke, parang may humahabol na multo sa kanyang likod. Sa jeepney terminal ay halos walang tao pa dahil maaga pa. Umupo siya sa driver's seat ng kanyang jeep at hinawakan ang manibela. Nanginginig ang kanyang kamay. Ano ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili. Sa kabilang bahagi ng bayan, sa loob ng lumang bahay na may kupas na asol na pintura, si Lina de la Cruz ay naghahanda ng almusal para sa kanyang anak na si Maya bago ito pumasok sa public high school. Ma, may itlog pa ba? Tanong ng dalaga mula sa maliit na mesa sa kusina. Isa na lang, sagot ni Lina habang inilalagay ang pritong itlog sa plato. Pagkatapos ay narinig nila ang malakas na busina ng mga sasakyan at ang ingay ng mga taong tila nagkakagulo sa malayo. May nangyayari yata sa palengke, sabi ni Maya. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos ay bumukas ang pinto at pumasok si Mateo na pawis kahit malamig pa ang umaga. Napatingin si Lina sa kanya. Mateo, anong nangyari? Hindi agad sumagot ang lalaki. Para siyang naghahanap ng salita. Umupo siya sa bangko at hinawakan ang kanyang ulo. May binaril sa palengke, sabi niya sa wakas. Sino? Tanong ni Lina. Si Councilor Villanueva. Napabuga ng hangin si Lina. Diyos ko. Ngunit mas lalong nag-iba ang ekspresyon ni Mateo nang ay dugtong niya ang hindi niya gustong sabihin. Alam ko kung sino ang bumaril. Napatahimik ang kusina. Si Maya ay nakatitig sa kanyang ama. Sino? Bulong niya. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Mateo. Si Daniel. Parang may bumagsak na mabigat na bato sa pagitan nilang tatlo. Si Lina ay napahawak sa mesa. Imposible. Anak niya iyon. Nakita ko siya, sagot ni Mateo. Malinaw. Ngunit habang sinasabi niya iyon ay parang hindi siya sigurado kung dapat ba niya itong sabihin sa kahit sino. Ang pamilya Villanueva ay kilala sa bayan. May koneksyon sila sa pulis, sa mayor, at maging sa ilang negosyante sa Maynila. Kung magsasalita siya, maaaring hindi lamang siya ang madamay kundi pati ang kanyang pamilya. Si Maya ay tahimik na nakikinig, ngunit ang kanyang mata ay may kakaibang lungkot. Kilala niya si Daniel. Hindi lang kilala. Noong nakaraang taon ay lihim silang nagkita sa likod ng simbahan ng ilang buwan. Sigurado ka ba, pa? Tanong niya sa mahinang boses. Tumingin si Mateo sa kanya. Oo, ngunit sa kanyang loob ay may ibang tanong na gumugulo. Bakit papatayin ng isang anak ang sarili niyang ama sa gitna ng palengke? Samantala, sa isang madilim na kwarto sa ikalawang palapag ng isang lumang bahay sa kabilang barangay, si Daniel Villanueva ay nakaupo sa sahig. Ang kanyang kamay ay may bahid ng pulbura. Nakapatong sa mesa ang baril. Sa labas ng bintana ay naririnig niya ang mga sirena ng pulis. Hindi siya gumagalaw. Sa kanyang ulo ay paulit-ulit na bumabalik ang huling sinabi ng kanyang ama bago niya hinayla ang gatilyo. Kung magsasalita ka, hindi lang ako ang mawawala. Pati ang mga taong mahal mo. Napapikit si Daniel.
Sa kanyang dibdib ay may halo ng galit at takot. Hindi niya alam kung ano ang mas mabigat. Sa presinto ng San Isidro, si Police Lieutenant Arman Reyes ay tinawagan ng kanyang tauhan. Sir, confirmed. Patay na si Councilor Villanueva. Napatigil si Reyes sa pag-inom ng kape. Saan? Sa palengke. Ilang segundo siyang tahimik. Kilala niya ang konsehal. Masyadong kilala. Maraming utang na loob ang pulisya sa pamilyang Villanueva. Ngunit alam din niyang kapag may ganitong klaseng pagpatay ay hindi pwedeng itago. May saksi ba? Tanong niya. May mga nagsasabing may lalaking tumakbo. Hindi pa malinaw kung sino. Hindi alam ni Reyes na sa mismong oras na iyon ay may isang driver ng jeep na nakaupo sa maliit na bahay sa barangay San Roque na may hawak na sikreto na maaaring magpabagsak sa isa sa pinakamakapangyarihang pamilya sa bayan. Ngunit ang sikreto ring iyon ang maaaring pumatay sa kanya at sa kanyang pamilya kung maling tao ang makaalam. Sa hapag ng almusal ng mga De La Cruz ay wala nang kumakain. Ang pritong itlog ni Maya ay malamig na. Kailangan mong sabihin sa pulis, sabi ni Lina sa wakas. Umiling si Mateo. Hindi ganoon kadali. May namatay, Mateo. At may mga taong kayang magpatahimik ng kahit sino, sagot niya. Si Maya ay tumayo mula sa mesa. Kung si Daniel nga ang gumawa nito, may dahilan. Tumingin ang kanyang mga magulang sa kanya. Bakit mo nasabi? Tanong ni Lina. Ngunit hindi agad sumagot ang dalaga. Sa kanyang isip ay bumalik ang isang gabi 6 na buwan na ang nakaraan, sa likod ng simbahan ng San Isidro. Nakatayo si Daniel sa ilalim ng ilaw ng poste, at ang kanyang boses ay halos pabulong. May mga bagay sa pamilya namin na hindi dapat malaman ng iba, sabi niya noon. Kapag nalaman mo, baka mapahamak ka. Noon ay inakala ni Maya na drama lang iyon ng isang mayamang binata na gustong magmukhang misteryoso. Ngunit ngayon ay may ibang bigat ang alaala. Samantala, sa bahay ng mga Villanueva ay nagkakagulo ang mga tauhan. Si Donna Teresa Villanueva, asawa ng konsehal, ay nakaupo sa sofa na parang walang naririnig sa paligid. Lumapit ang isang lalaki na nakabarong at may hawak na telepono. Ma'am, papunta na po ang mayor. Ngunit bago pa siya makasagot ay bumukas ang pinto ng sala at pumasok si Daniel. Tumigil ang lahat, nakatingin sa kanya ang mga tao. Ang kanyang ina ay dahan-daang tumayo. Nasaan ang ama mo? Tanong niya. Ilang segundo ang lumipas bago sumagot si Daniel. Patay na siya. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang isang mabigat na ulap. Hindi alam ni Teresa kung bakit may kakaibang lamig sa paraan ng pagsabi ng anak niya. Ano ang nangyari? Tanong niya. Ngunit hindi sumagot si Daniel. Sa halip ay napatingin siya sa mga taong nakapaligid sa kanila. Mga tauhan ng negosyo ng kanyang ama. Mga taong matagal nang nasa ilalim ng impluwensya ng pamilya. Isa sa kanila ay si Victor Salcedo, ang matagal ng tagapayo ng konsehal. May mga pulis na paparating, sabi ni Victor. Ngunit ang mga mata niya ay nakatutok kay Daniel na parang sinusuri kung may alam ito. Sa presinto naman ay may bagong impormasyon na dumating kay Lieutenant Reyes. Sir, may nagsabi na may driver daw ng jeep na malapit sa pinangyarihan. Sino? Hindi pa malinaw. Pero may nagsabing si Mateo de la Cruz daw ang nakita sa area. Napataas ang kilay ni Reyes. Kilala niya ang pangalan. Tahimik na tao si Mateo. Walang gulo. Ngunit minsan ang mga tahimik ang may pinakamalaking sikreto. Hanapin ninyo siya, utos niya. Habang papunta ang isang pulis na motorsiklo sa barangay San Roque, si Mateo ay nakaupo pa rin sa kusina ng kanyang bahay. Hindi ko alam kung ano ang tama, sabi niya. Ngunit bago pa sila makapagdesisyon ay may kumatok sa pinto. Malakas. 3 beses. Nagkatinginan silang 3. At sa likod ng pintong iyon ay maaaring magsimula ang isang serye ng mga pangyayaring hindi na nila kayang kontrolin. Ang kumakatok ay si Barangay Tanod Nestor, kasama ang isang batang pulis na halatang bagong assign pa lamang sa bayan. Mateo, pinapatawag ka sa presinto, sabi ni Nestor nang mabuksan ni Lina ang pinto. May ilang tanong lang tungkol sa nangyari sa palengke. Agad na humigpit ang panga ni Mateo. Ang batang pulis ay tumingin sa kanya ng tuwid, ngunit kapansin-pansin ang pag-iwas nito sa mga mata ni Lina, na para bang alam nitong masyadong maaga para sa ganitong pagbisita sa isang pamilyang wala namang pangalan sa gulo. Pwede po bang mamaya na lang? Tanong ni Lina. Kakagaling lang niya sa biyahe. Instructions po ng hepe, sagot ng pulis. Hindi naman po aarestuhin. Kakausapin lang.
Si Maya ay nakatayo sa likod ng kanyang mga magulang. Hindi siya nagsasalita, pero ang kanyang tiyan ay tila sinisikmura ng kung anong takot na pilit niyang itinatago. Tumingin si Mateo sa kanyang asawa, saka sa anak. Alam niyang kapag tumanggi siya ay lalo lamang siyang pagmumulan ng duda. Ngunit alam din niyang kapag nagsalita siya ng basta-basta ay maaari niyang pirmahan ang kapahamakan nilang tatlo. Sige, sabi niya sa wakas. Ako na lang. Huwag na kayo sumama. Sasamahan kita, mabilis na sabi ni Lina. Hindi na, sagot niya. Mas mabuti kung manatili kayo rito. Ngunit bago pa siya tuluyang makalabas ay biglang nagsalita si Maya, mahina ngunit malinaw. Pa, huwag mong banggitin ang pangalan ni Daniel hanggat hindi mo alam kung sino ang kakampi at sino ang hindi. Napalingon sa kanya ang lahat. Pati ang batang pulis ay tila napakunot noo. Si Mateo ay matagal na tumitig sa anak. Bakit mo nasabi yan? Ngunit umiling lamang si Maya. Basta, sa presinto ng San Isidro ay masikip, mainit, at amoy lumang papel, pawis, at malamig na kape. Sa dingding ay may kupas na tarpaulin tungkol sa anti-drug campaign at isang kalendaryong regalo ng funeral home sa bayan. Pinaupo si Mateo sa harap ng mesa ni Lieutenant Reyes. Nasa tabi nito ang isang recorder, ngunit hindi agad iyon binuksan ng hepe. Sa unang tingin ay mahinahon si Reyes. Maayos ang gupit, planchado ang uniforme, mahinang boses. Ngunit ang mga mata niya ay may ugaling hindi basta nagpapakawalan ng impormasyon ng walang kapalit. Mateo, sabi niya, nandun ka raw sa palengke kanina. Oo, sir, bibili sana ako ng pansahog. At may nakita ka ba? Nagkibit balikat si Mateo. Nagkagulo na po nang marinig ko ang putok. Natakot ako kaya umalis ako. Hindi gumalaw ang mukha ni Reyes, pero tumapik ang daliri niya sa mesa, dahan-dahan, parang may iniisip na tiyempo. Marami kasing nagsabi na may tumakbong lalaki sa eskinita. Baka nakilala mo. Hindi po malinaw. Isang mahabang katahimikan ang namuo sa pagitan nila. Sa labas ng opisina ay may naririnig na mahinang usapan ng mga pulis at tunog ng electric fan na parang malapit ng tumirik. Biglang tumayo si Reyes, lumapit sa bintana, at sumilip sa labas bago muling bumaling kay Mateo. Alam mo ba, sabi niya, kapag may tinatago ang saksi sa kasong ganito, hindi lang siya ang delikado. Pwedeng pagbuntunan ng sisi ng magkabilang panig. Kaya mas mabuti nang magsabi ka ng totoo sa tamang tao. Napalunok si Mateo. At kayo po ba ang tamang tao, sir? Sa unang pagkakataon ay may bahagyang ngiti sa gilid ng bibig ni Reyes, ngunit hindi iyon mainit. Depende kung gaano kakabilis maniwala. Hindi na ituloy ni Mateo ang sagot niya dahil biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok si Victor Salcedo, suot ang malinis na puting polo at may dalang lungkot na masyadong kontrolado para maging totoo. Lieutenant, sabi nito, gusto sanang makausap ng pamilya Villanueva ang mga taong huling nakakita sa konsehal. Baka pwedeng mapabilis ang proseso. Nagkatinginan sina Reyes at Victor. Isang maikling sulyap lamang, ngunit sapat para makita ni Mateo na may pamilyar na kasunduan sa pagitan nila. Hindi man salita, malinaw na mayroon. Hindi pa tapos ang pagtatanong, sabi ni Reyes. Siyempre naman, sagot ni Victor. Pagkatapos ay lumingon ito kay Mateo at ngumiti ng bahagya. Mateo, kilala kita. Mabuting tao ka. Ayaw naming madamay ang mga inosente sa maling usapan. Lalo na ang pamilya mo. Tumigas ang likod ni Mateo. Doon lamang niya lubos na naramdaman na ang nangyari sa palengke ay hindi na basta pagpatay. Isa itong pinto na minsang mabuksan ay hindi na muling maisasara. Sa labas ng presinto, nakatayo si Maya sa tapat ng sari-sari store na katabi ng waiting shed. Hindi siya sumunod sa utos ng ama niyang manatili sa bahay. Hindi rin alam ni Lina na nakisakay siya sa tricycle ilang minuto matapos umalis si Mateo. Mula sa pwesto niya ay tanaw niya ang pasukan ng presinto. Ang araw ay mas mataas na ngayon, at ang init ay unti-unti nang pumapatong sa semento. Sa kabilang kalye ay may mga lalaking hindi taga roon, nakamotor at hindi bumababa. Pabaling-belang ang tingin nila sa presinto, sa mga taong pumapasok, sa bawat galaw. Mga tauhan ni Victor, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung paano niya agad nakilala ang estilo ng pagbabantay, pero nakita na niya iyon noon sa isang gabing hindi niya gustong maalala. Flashback iyon sa isip niya, parang putol-putol na video. Nasa likod siya noon ng lumang bodega malapit sa pantalan kasama si Daniel. Umiiyak ito,
Unang pagkakataong nakita niya ang binatang mayabang sa labas ng eskwela na tuluyang nabasag. Hindi ko na kaya, sabi ni Daniel noon. May mga bata, Maya. Mga batang hindi dapat nadadamay. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya. Ngunit imbes na sagot ay hinawakan lamang siya ni Daniel sa balikat. Kapag may nangyari sa akin, huwag kang maniniwala agad sa sasabihin nila tungkol sa tatay ko. Pero huwag ka ring maniniwala agad sa sasabihin ko. Hanapin mo ang totoo. Noon ay nagalit pa siya. Akala niya niloloko lamang siya ng lalaki sa mga misteryosong salita nito. Ilang araw matapos ang gabing iyon ay bigla siyang iniwasan ni Daniel. Hindi na ito nagpakita sa simbahan, hindi na sumagot sa mga text niya, at nang minsang magkasalubong sila sa bayan ay para siyang hangin. Masakit iyon noon. Ngayon, mas masakit dahil naiisip niyang marahil iyon ang paraan ng binata para ilayo siya sa gulo. Sa bahay naman ng mga Villanueva, ang bangkay ni Councilor Renato ay kakadating pa lamang mula sa ospital at inilagay sa isang kwartong pinalamig ng dalawang malalakas na aircon. Nakaupo si Donna Teresa sa gilid ng kama at nakatitig sa malamig na mukha ng asawa. Hindi siya umiiyak. Sa mahaba nilang pagsasama, natutunan niyang may mga luhang hindi ipinapakita sa harap ng mga taong maaaring gumamit nito laban sa kanya. Pumasok si Victor sa kwarto at marahang isinara ang pinto. Naayos na ang presinto, sabi niya. Pero may isang problema. Hindi siya nilinggan ni Teresa. Ang anak ko, hindi pa nagsasalita, at may posibilidad na may nakakita. Dahan-daang tumayo si Teresa. Kung may nakakita, ipaliwanag mo sa taong iyon na may mga pamilyang masisira kapag nagkamali siya ng sabihin. At si Daniel, tanong ni Victor, doon lamang bumaling sa kanya ang babae. Sa unang pagkakataon ay may punit ng sakit sa kanyang mukha. Mula pagkabata, akala ng anak ko, pwedeng takasan ang dugo. Hindi niya naiintindihan na kapag isinilang kang Villanueva, dala mo ang lahat, pati ang kasalanan ng mga nauna sa iyo. Handa ka bang isakripisyo siya? Maingat na tanong ni Victor. Humugat ng hangin si Teresa. Hindi ko pa alam kung sino ang unang nagsakripisyo kanino. Samantala, sa isang inuupahang maliit na apartment sa likod ng lumang gasoline station, si Daniel ay nakaupo sa madilim na sulok at pinakikinggan ang walang tigil na panginginig ng kanyang cellphone. Tawag ng tawag ang ina niya. May ilang message si Victor. May isang unknown number na paulit-ulit ding lumilitaw. Hindi niya sinasagot ang kahit ano. Sa harap niya ay isang lumang envelope na matagal nang nakatago sa ilalim ng drawer ng ama niya. Nakuha niya iyon 2 gabi bago ang pagbaril. Sa loob ay may mga photocopy ng birth certificates, listahan ng mga pangalan, at 3 litrato ng mga batang magkakatabi sa isang bakanteng lote na tila hindi naman sa San Isidro kuha. Sa likod ng isang litrato ay may petsa at 2 salita, bayad na. Sa bawat pagtingin ni Daniel doon ay mas bumibigat ang dibdib niya. Hindi ang pagpatay ang unang kasalanan ng araw na iyon. Ang unang kasalanan ay ang mas matagal niyang pananahimik. Nang harapin niya ang ama sa lumang bodega sa likod ng kanilang hardware, hindi niya planong pumatay. Gusto lang niyang marinig na kasinungalingan ang lahat. Ngunit imbes na itanggi ni Renato, tumawa lamang ito. Akala mo ba malinis ang perang ipinangtustos ko sa pag-aaral mo? Sa sasakyan mo? Sa gamot ng nanay mo noong na-hospital siya sa Maynila? Mga bata ang laman ng listahang ito, sigaw ni Daniel noon. Mga pamilyang biglang nawala. At buhay ka dahil marunong akong pumili kung sino ang isinasakripisyo, malamig na sagot ng ama niya. Ang problema sa'yo, Daniel, gusto mong maging mabuting tao habang nakatayo sa sahig na nilinis ng maruruming kamay ko. Ang sumunod ay sabayang galit, tulakan, pagbabanta. Umalis si Daniel dala ang baril na nakatago sa locker ng ama niya at ang isang isip na hindi na mapatahimik. Sa palengke, nang makita niyang nag-iikot na naman ang ama at may kinakausap na 2 lalaking hindi niya kilala, saka nag-iba ang lahat. Hindi niya alam kung sinadya ba niyang hilahin ang gatilyo o kung buong buhay na niya itong hinihila sa isip. Ngunit malinaw sa kanya ang isang bagay. Hindi pa tapos ang pinoprotektahan ng kanyang ama sa kamatayan nito. At may mga taong buhay pa na handang ipagpatuloy iyon. Sa presinto, matapos umalis si Victor, muling hinarap ni Reyes si Mateo. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Mahinang tanong ng hepe. Bakit parang nananakot? Gumanti si Mateo. Dahil ganoon talaga siyang magsalita. Saglit na natawa si Reyes. Ngunit agad din iyong nawala. Makinig ka sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nakita mo.
At sa totoo lang, mas mabuti siguro para sa lahat kung wala kang nakita. Pero may namatay. Hindi si Renato ang problema, mabilis na sabi ni Reyes, saka tumahimik na para bang napasobra siya ng salita. Ang problema, Mateo, may mga pinto iyang kaso na yan. Kapag binuksan, hindi lang pamilya Villanueva ang lalabas. Ano pong ibig sabihin? Ibig sabihin, kung may mahal ka sa buhay, umuwi ka. Magpahinga ka, at huwag ka munang magsabi ng kahit ano sa kahit sino. Naramdaman ni Mateo ang malamig na pawis sa batok. Bakit ninyo ako pinapatawag kung ganoon? Tumingin si Reyes sa recorder sa mesa, saka ito tuluyang itinulak palayo. Para makita kung anong klaseng takot ang nasa mukha mo. Pagkatapos ay itinuro niya ang pinto. Umalis ka na. Halos hindi makapaniwala si Mateo nang palabasin siya ng walang pirma, walang formal na statement. Ngunit mas lalong kinabahan siya dahil alam niyang hindi siya pinakawalan dahil ligtas na siya. Pinakawalan siya dahil may mas malaking puwersang nagdedesisyon kung kailan siya muling kukunin. Sa labas ng presinto ay agad siyang sinalubong ni Maya. Bakit ka nandito? Galit ngunit mahina niyang tanong. Anong sinabi nila? Sagot ng dalaga, halos hindi pinansin ang tanong ng ama. Naglakad sila palayo sa presinto nang hindi lumilingon. Dumaan sila sa gilid ng bakery, sa harap ng nagtitinda ng balot, hanggang makarating sa eskinita kung saan mas kaunti ang tao. Doon ibinaba ni Mateo ang lahat. Hindi sila diretso magsalita, parang gusto nilang malaman kung ano ang alam ko, pero ayaw din nilang marinig. Kumunat ang noo ni Maya. Ibig sabihin, may tinatakpan sila. At may konektado ang hepe. Napahinto si Maya. Pa, ano? May kailangan akong sabihin. Nanginginig ang boses niya, pero hindi siya umurong. May alam ako tungkol kay Daniel. Tila biglang bumigat ang hangin sa paligid nila. Sa tapat nila ay may nakaparadang jeep na walang laman. Mula sa malayo ay naririnig ang kampana ng simbahan para sa 10:00 ng umaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mateo. Matagal na tumitig si Maya sa lupa bago sumagot. Nagkita kami noon. Hindi lang minsan. Ilang buwan. Nanlaki ang mata ni Mateo. Nakikipagkita ka sa anak ni Villanueva. Noon pa, tapos na. At ngayon mo lang sasabihin. Hindi sigaw ang boses niya, pero may punit na sama ng loob doon, mas masakit kaysa sa galit. Dahil akala ko wala namang mangyayari. Akala ko kabataan lang, pero may mga sinabi siya sa akin noon. May itinatago raw ang tatay niya. May mga batang nawawala, may bayaran sa pantalan, may mga papeles. Napaatras si Mateo, para bang may dumaan na malamig na hangin sa dibdib niya. Sa isang iglap ay nagsanib ang ilang bagay na matagal nang hiwa-hiwalay sa isip niya. Ang mga tsismis sa baybayin tungkol sa mga batang biglang iniluwas sa Maynila. Ang pamangkin ni Aling Cora na hindi na nakita matapos ipangakong bibigyan ng trabaho sa city. Ang mga gabing may van na walang plaka sa daan ng pier. Noon, tsismis lamang ang lahat. Ngayon ay tila may hugis na. Bakit hindi mo sinabi agad? Tanong niya sa anak. Naluha si Maya, ngunit hindi pa rin siya umatras. Dahil mahal ko siya noon. At dahil takot akong isipin na totoo. Nanahimik si Mateo. Hindi siya sanay marinig ang ganitong pag-amin mula sa anak. Bigla niyang naramdaman na hindi na bata si Maya. At mas mabigat, napagtanto niyang ang lihim na ito ay hindi na nagsimula sa araw ng pagbaril. Matagal na silang nasa gilid ng bangin nang hindi nila alam. Nang makauwi sila sa bahay, nadatnan nilang bukas ang pintuan at magulo ang loob. Nakatapon sa sahig ang mga damit mula sa aparador, nakabukas ang drawer, at pati ang lalagyan ng mga lumang resibo ni Lina ay kinalkal. Diyos ko! Sigaw ni Lina mula sa kusina. May pumasok dito. Nagmadaling sinuri ni Mateo ang maliit na kwarto nila. Wala namang kinuha, o kung meron man ay hindi pera at hindi alahas dahil wala naman silang ganoon. Para silang hinanapan ng isang bagay na hindi nila alam na hinahanap din pala. Sa ibabaw ng mesa sa sala ay may naiwan na isang maliit na pirasong papel. Walang pangalan. Isang linyang sulat kamay lamang. Kapag may nakita ka, mas mabuting kalimutan mo. Dahan-daang umupo si Lina sa bangko at napahawak sa dibdib niya. Mateo, umalis na tayo rito. Ngunit hindi siya agad nakasagot. Dahil sa paanan ng lumang cabinet, kalahating nakasilip mula sa ilalim, ay may isang maliit na bagay na tila nalaglag ng naghalungkat. Dinampot iyon ni Maya. Isang keycard. Walang sulat, walang logo,
ngunit may nakadikit na manipis na maskang tape na may nakasulat na Bodega 3. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi iyan atin, sabi ni Lina. Ibig sabihin, may hinahanap sila at may naiwang bakas, sagot ni Maya. O may sadyang iniwan, sabi ni Mateo. Sa gabing iyon, hindi sila nagsindi ng ilaw sa harap ng bahay. Kumain sila ng tahimik. Sa labas ay may mga batang naglalaro pa rin ng habulan sa kalsada, may nagtitinda ng kwek-kwek sa kanto, at may kapitbahay na nanunood ng malakas na teleserye. Ang ordinaryong ingay ng barangay ay lalong nagpalala sa pakiramdam ni Lina na may mali, dahil tila nagpapatuloy ang mundo samantalang ang sa kanila ay dahan-daang bumibitak. Hindi tayo pwedeng manatiling ganyan, sabi niya sa wakas. Kung may alam si Maya, kung may nakita ka, at may pumapasok na sa bahay natin, hindi na ito simpleng gulo ng mayayaman. Alam ko, sabi ni Mateo. Pero saan tayo pupunta? Kay Ate Nena sa Kalamba. Mahina niyang mungkahi. Umiling si Mateo. Kapag tumakas tayo, para na rin tayong umamin na may hawak tayong mahalaga. Tumingin si Maya sa keycard sa mesa. Paano kung alamin na lang natin kung ano ang Bodega 3? Napatingin sa kanya ang mga magulang niya na parang sabay-sabay na gustong sabihing huwag, ngunit wala ring ibang maibigay na mas mabuting sagot. Sa kabilang dako ng bayan, si Daniel ay lumabas sa apartment dakong gabi na, nakasuot ng cap at simpleng jacket. Alam niyang may nagmamatsyag. Alam din niyang may isang tao lamang sa buong bayan na maaaring hindi pa tuluyang sunog ang tiwala sa kanya. Dumaan siya sa likod ng simbahan, sa parehong lugar kung saan sila dating nagkikita ni Maya. Wala siyang kasiguraduhan na darating ito, lalo na ngayon. Ngunit may isang lumang trick na natitira sa kanya. Iniwan niya sa pwesto ng lumang kandila stand ang isang tansan ng soft drink na may ukit na 3 guhit. Ang parehong senadoryas na ginamit nila noon kapag delikado ang text o tawag. Pagkatapos ay umalis siya agad. Hindi niya alam na mula sa madilim na gilid ng kumbento ay may isang lalaking nanonood sa kanya. Si Victor. At sa loob ng kotse sa kabilang kanto, tahimik na naghihintay si Lieutenant Reyes, na ngayon ay hindi na sigurado kung sino pa ang kayang iligtas ng pag-iingat at kung sino ang kailangang isakripisyo para hindi lubusang mabuksan ang pinakamaruming lihim ng San Isidro. Sa bahay ng mga De La Cruz, habang nagpapanggap silang matutulog, si Maya ay hindi mapakali. Ang hangin mula sa bintana ay mainit at amoy alikabok. Sa ilalim ng unan niya ay nakatago ang keycard. Sa bulsa naman ng kanyang bag ay ang lumang tansan na natagpuan niya sa may simbahan bago siya umuwi. Hindi niya sinabi sa mga magulang niya na nakita niya iyon. Hindi niya rin masabi kung bakit, pero alam niyang si Daniel ang nag-iwan. At sa unang pagkakataon mula nang marinig niya ang balitang binaril nito ang ama, may bumalik na tanong na mas masakit kaysa takot. Kung pumatay nga si Daniel dahil gusto niyang tapusin ang isang kasamaan, bakit parang mas lalo lamang lumawak ang dilim pagkatapos ng putok? Pumikit siya, ngunit hindi siya nakatulog. Sa kabilang kwarto, gising din si Mateo, nakatitig sa kisame, paulit-ulit na iniisip kung anong uri ng ama siya kung hahayaan niyang madamay ang anak niya sa lihim ng ibang pamilya, at kung anong uri naman siyang tao kung mananatili siyang tahimik habang maaaring may mga batang matagal nang naghihintay ng hustisyang hindi dumating. Maya, na nasa kabilang kwarto, ay bumangon bago pa man mag-alas 4 ng madaling araw. Sanay siyang marinig ang bawat tunog sa maliit nilang bahay, kaya nang marinig niya ang maingat na pagkaluskos ng ama niya sa sala ay alam niyang hindi rin ito natulog. Dahan-dahan siyang lumabas at nadatnan si Mateo na nakaupo sa bangko, suot na ang kanyang kupas na jacket at hawak ang lumang flashlight na ginagamit niya kapag nasisiraan ng jeep sa gabi. Hindi na sila nagkunwaring walang alam. Pupunta ka sa bodega, sabi ni Maya. Hindi iyon tanong. Tumingin sa kanya si Mateo. Pagod ang mata ngunit malinaw ang pasya. Hindi pwedeng ikaw lang ang may iniisip na gawin. Sasama ako. Hindi, pa. Kung may kinalaman ito kay Daniel, may mga bagay akong mas maiintindihan kaysa sayo. Napahigpit ang hawak ni Mateo sa flashlight. Ang pagbanggit sa pangalan ng binata ay parang munting sugat na muling nabubuksan sa pagitan nilang mag-ama. Hindi lamang dahil sa panganib, kundi dahil pakiramdam niya ay may parte ng buhay ng anak niya na hindi niya nakita kahit ilang taon silang nakatira sa iisang bubong. Mula sa pintuan ng kusina ay lumapit si Lina, nakabalot pa ang lumang duster at halatang kanina pagising. Walang aalis na hindi ko alam, sabi niya. At lalong walang aalis ng 3. Kapag may nangyari sa inyo, paano ako?
Napatingin sa kanya si Mateo. Ang mukha ni Lina ay mapatla sa liwanag ng iisang bamilya, ngunit matibay. Hindi siya iyong babaeng malakas sumigaw o madramang humahampas sa mesa. Kapag natatakot siya, lalo siyang tumitino. Iyon ang mas nakakapangilabot. Hindi tayo pwedeng manatili rito na naghihintay kung kailan ulit may papasok sa bahay, sabi nito. Kung pupunta kayo sa bodega, dapat planado. Hindi kita pwedeng isama, sagot ni Mateo. Hindi mo ako maisasantabi dahil asawa mo ako, putol ni Lina. At hindi rin kita hahayaang mamatay na hindi ko alam kung saan ka napunta. Natahimik ang tatlo. Sa labas ay may tumilawak na manok mula sa katabing bakuran. Ilang sandali pa, may maririnig na ring unang busina ng mga tricycle na bumibiyahe papuntang palengke. Ang umagang iyon ay parang ordinaryong araw sa San Isidro, pero para sa kanila, pakiramdam ni Maya ay nasa gilid sila ng isang bangin at ang unang liwanag ng araw ay hindi pangako ng kaligtasan kundi hudyat lang na wala na silang mapagtataguan sa dilim. Sa huli, si Lina ang gumawa ng desisyon. Ako ang mananatili rito, sabi niya. Kapag may mangyari sa inyo, may isang taong pwedeng sumugod sa simbahan, sa barangay, o kung saan man. Pero hindi kayo aalis nang walang paraan para ipaalam sa akin. Kinuha niya ang lumang keypad phone na ekstrang gamit ni Mateo sa jeep. Ito ang dalhin niyo. Full charge pa. Nilinggan niya si Maya. At ikaw, kapag naramdaman kong nagsisinungaling ka pa rin sa akin sa kahit anong maliit na bagay, uuwi tayo ngayon din at isusumbong natin sa pari o sa media. Bahala na. Bahagyang napangiti si Maya sa gitna ng tensyon. Iyon ang paraan ng ina niya para sabihing natatakot siya, pero hindi siya uurong. Umalis silang mag-ama nang madilim pa ang kalangitan. Hindi sila dumaan sa pangunahing kalsada. Sa halip, tumago sila sa likod ng covered court, sa tabi ng maliit na sapa na mabaho tuwing tag-init, hanggang sa makarating sa daan papunta sa lumang pantalan. Doon sa may baybayin ng San Isidro nakatayo ang tatlong abandonadong bodega na dating ginagamit sa sako ng abono, feeds, at mga kargamentong isinasakay sa maliliit na barko. Ang bodega 1 at 2 ay bukas at kalansay na lamang halos. Ang bodega 3 ang nasa pinakadulo, bahagyang nakatago ng mga talahib at lumang container van na kinakalawang na. Dito ba talaga? Tanong ni Mateo habang nakasilip mula sa likod ng poste ng ilaw na matagal nang patay. Tumango si Maya. Noon, minsang nabanggit ni Daniel ang lumang bodega sa pantalan. Hindi niya sinabi kung alin, pero sabi niya, kapag nakita mong may bagong pintura ang lumang pinto, ibig sabihin may pinoprotektahan sila sa likod niyon. Tiningnan ni Mateo ang bodega 3. Totoo nga, sa kabila ng kalumaan ng pader, ang bakal na pintuan nito ay may sariwa pang patong ng kulay abo. Hindi halatang bago mula sa malayo, pero malinaw kapag nilapitan. May guard kaya, bulong niya. Sumilip si Maya. Wala siyang nakitang tao, ngunit may isang CCTV camera sa sulok ng bubong. May nag-iingat, sabi niya. Napabuntong hininga si Mateo. Mas gusto ko pa noong baril lang ang iniisip natin. Tiningnan niya ang keycard sa kamay ng anak. Subukan mo. Lumapit sila sa pinto nang halos hindi humihinga. Sa kanan ng frame ay may manipis na scanner na tinakpan ng kalaw-angin kuno ngunit halatang gumagana pa. Nang idikit ni Maya ang keycard ay umilo ang munting berdeng tuldok at may marahang tunog ng pag-unlock. Nagkatinginan silang dalawa. Walang nagsalita. Dahan-daang itinulak ni Mateo ang pinto. Bumungad sa kanila ang amoy ng malamig na hangin, alikabok, at kemikal. Hindi iyon amoy ng abandonadong lugar. Ang loob ay mas maayos kaysa sa labas, may makitid na koridor, fluorescent light na kalahating patay, at mga kaong nakasalansan na walang label. Sa dulong bahagi ay may mesa at 2 upuan, parang may nagbabantay roon paminsan-minsan. Bulong ni Maya. Tingnan mo, sa gilid ng koridor ay may maliit na opisina na may salaming kalahati lamang ang kita. Sa loob ay may steel cabinet at computer monitor. Pumasok sila. Umupo si Mateo sa harap ng mesa, para bang hindi siya makapaniwala na siya, isang jeepney driver na pinoproblema pa kahapon ang boundary at matrikula ng anak, ay narito ngayon sa loob ng isang lihim na lugar na halatang para sa negosyong ayaw ipaalam sa iba. Binuksan ni Maya ang unang drawer. Mga resibo ng fuel, delivery permits, at ilang photocopy ng IDs. Sa pangalawang drawer ay walang laman. Sa ikatlo ay may isang maliit na external hard drive at logbook. Nang buksan niya ang logbook ay may mga petsa,
plate numbers ng van, oras ng dating at alis, at mga codename na nakasulat. Puro alias, bulong niya. Walang buong pangalan. Ngunit sa huling ilang pahina, may ilang salitang hindi niya mapagkakamalang iba. Minor transfer, special handling, medical escort, nanlamig ang kamay niya. Si Mateo naman ay nakabukas ang steel cabinet. Sa pinakailalim ay may brown envelopes. Nang ilabas niya ang isa at buksan, nahulog ang ilang photocopy ng birth certificates at certificates of live birth mula sa iba't ibang probinsya. Ang ilan ay may tatak na late registered. Ang iba ay may mga litrato ng mga batang parang bagong kuha sa Eid booth. Diyos ko, sabi niya, at ang boses niya ay hindi takot lamang. May kasamang hiya, dahil maraming taon silang nabuhay sa bayang ito nang hindi man lang niya naisip na may ganitong kadilim na nasa tabi lang ng pang-araw-araw nilang buhay. Mabilis na inipon ni Maya ang ilang dokumento at isiniksik sa kanyang bag. Kunin natin ang hard drive. At itong logbook. Bago pa sila makalabas ng opisina ay may narinig silang tunog ng makina mula sa labas ng bodega. Nagyelo ang katawan nila pareho. Isang sasakyan. Pagkatapos ay mga yabag, 2 o 3 tao. Agad pinatay ni Maya ang ilaw sa opisina, kahit mahina naman na iyon. Dito, bulong ni Mateo. Mabilis silang nagtago sa likod ng mga kahon sa pinakaloob na bahagi ng bodega. Sa pagitan ng siwang ng curtain ay nakita nila ang 2 lalaki na pumasok, may dalang styro box at folder. Isa sa kanila ay si Edgar, driver ng truck ng hardware ng mga Villanueva. Ang isa naman ay hindi nila kilala. Sabi ni Sir Victor, siguraduhin mong wala ng kalat dito, sabi ng hindi kilalang lalaki. Mas delikado na ngayon, nagwala ang bata, sumagot si Edgar, kung hindi sana pamitik si Sir Daniel, tahimik pa sana lahat. Tumahimik sandali ang dalawa, saka tumawa ng maikli ang isa. Tahimik, matagal nang mabaho ang linyang ito. Masyado lang maraming natatakot, at sino namang hindi matatakot, sabi ni Edgar. Pati pulis natin, nakikinabang. Naramdaman ni Mateo na lalo siyang nanlamig. Ramdam niya ang paghinga ni Maya sa tabi niya, pigil na pigil. Anong gagawin sa natitirang files? Tanong ng lalaki. May kukunin mamayang gabi, ililipat sa Maynila, at yung babae. Napaatras ng bahagya si Maya nang marinig ang tanong na iyon. Anong babae? Sagot ni Edgar. Yung nakakausap ni Daniel. Baka may nasabi. Tumigil ang mundo sa pandinig niya ng isang iglap. Wala yun, sabi ni Edgar, ngunit hindi buo ang kumpiyansa. Sabi ni Ma'am Teresa, bantayan pa rin. Kinuyam ni Mateo ang kamao niya. Gusto niyang sugurin ang mga lalaki. Gusto niyang ilabas ang galit na nitong magdamag lang niya naramdaman ng ganito kabigat. Ngunit alam niyang kapag gumalaw siya roon, hindi sila makakalabas ng buhay. Nagpatuloy ang usapan. Mamayang hapon daw pupunta si Hepe para tingnan ang kopya bago sunugin ang iba. Huminto si Edgar, at sabi ni Victor, kapag natiyak na ang saksi, tapusin na rin. Iyon na ang pinakamasamang kumpirmasyon na narinig ni Mateo sa buong buhay niya. Hindi na ito basta hinala lamang. Hindi na lamang takot ng mahirap sa makapangyarihan. Talagang may pagpatay na nakaplano para sa sinumang makakasagabal. Matapos ang ilang minuto ay inilapag ng 2 lalaki ang dala nila, may kinuha sa mesa, at umalis. Hindi agad kumilos sina Mateo at Maya. Ilang segundo pa ang lumipas bago sila muling huminga ng normal. Narinig mo? Pabulong na sabi ni Maya, nanginginig ang boses. Narinig ko, sagot ni Mateo, at sa pagkakataong iyon ay wala nang duda sa kanya na kailangang lumaban, kahit hindi pa niya alam kung paano. Lumabas sila sa bodega ng mas maingat kaysa sa pagpasok. Hindi na sila dumaan sa parehong ruta pabalik. Pinili ni Mateo ang daan sa gilid ng dagat, sa pagitan ng mga bangkang demotor at lambat na nakasampay. Nangingitim pa ang ulap sa malayo. Habang naglalakad ay paulit-ulit na bumabalik sa isip ni Maya ang salitang bantayan ang babae. Hindi siya natatakot para sa sarili lamang. Mas natatakot siya sa posibilidad na naging dahilan siya kung bakit mas napalapit si Daniel sa sukdulang ginawa nito. Kung hindi sila nagkakilala, kung hindi niya ito pinilit noon na sabihin ang totoo, kung hindi niya ito minahal sa paraan ng mga kabataang naniniwalang sapat ang damdamin para makatawid sa gulo ng mundo, may mababago kaya? Kasalanan ko ba? Bigla niyang tanong, mahina ngunit malinaw. Napahinto si Mateo. Anong kasalanan mo? Na lumala ang lahat. Tiningnan siya ng ama niya ng matagal. Anak,
May mga lalaking matagal nang gumagawa ng masama bago ka pa ipinanganak. Huwag mong akuin ang kasalanang hindi sayo. Ngunit hindi iyon sapat para patahimikin ang budi ni Maya. Dahil sa puso niya, may isa pang tanong na hindi niya masabi. Kung haharap si Daniel at hihingi ng tulong, matutulungan pa ba niya ito pagkatapos ng pagpatay? Pag-uwi nila sa bahay ay nadatnan nila si Lina na nakaupo sa mesa, hawak ang rosaryo ngunit hindi nagdarasal. Sa harap niya ay ang maliit na transistor radio na bukas sa local M station. Nilinggan niya sila at agad nabasa sa mukha ng mag-ama na hindi sila basta nanggaling sa wala. Anong nakuha niyo? Tanong niya. Inilabas ni Maya ang hard drive at ang ilang papeles. Nang makita ni Lina ang mga litrato ng mga bata at ang mga birth certificate, tila nanikip ang kanyang lalamunan. Totoo nga, bulong niya. May ginagawang mas malala sa inaakala natin. Umupo si Mateo at ikinwento ang lahat ng narinig nila sa bodega, pati ang pangalan ni Reyes at ang planong pagsunog sa mga files. Habang nagsasalita siya, napansin ni Lina na bahagyang nanginginig ang kanyang kanang kamay. Hindi iyon takot lang. Pagkapundi iyon ng isang tahimik na taong buong buhay na umiiwas sa gulo dahil alam niyang mahirap maging dukha sa bansang ang batas ay mas mabilis sa mahihina. Kailangan natin ng kakampi, sabi ni Lina nang matapos siya. Hindi sapat na may hawak tayo. Kapag tayo-tayo lang, dudurugin tayo. Sino? Tanong ni Mateo. Hindi pulis. Hindi barangay. Hindi mayor. Pari. Mungkahi ni Maya. Umiling si Lina. Mabait si Father Emil, pero hindi niya mapoprotektahan ng ganito. Baka mauna pa siyang takutin. Ilang sandali silang nag-isip. Pagkatapos ay parang may sabay-sabay na sumagi sa kanila ang isang pangalan. Si Liza Mercado, sabi ni Mateo. Si Liza ay dating taga San Isidro na naging radio reporter sa probinsya. Kilala siya sa pagbulgar ng mga anomalya sa munisipyo at sa hindi pagsuko kahit ilang beses ng aidmanda at pagbantaan. Ilang taon na siyang hindi nauuwi ng madalas, pero may maliit siyang network sa buong lalawigan. May number ka pa ba niya? Tanong ni Maya. Tumango si Lina. Noong namatay ang nanay ko, siya ang tumulong makapagpa-feature sa hospital fund drive. Nasa lumang notebook ko yata. Habang hinahanap niya ang numero, may kumatok sa pinto. 3 mahinang katok lamang, hindi tulad ng mapilit na katok ng pulis kahapon. Nagkatinginan silang tatlo. Mabilis na isinilid ni Maya ang mga papeles sa sako ng bigas sa ilalim ng bangko. Kinuha naman ni Mateo ang bakal na wrench sa tabi ng lumang bentilador. Sino yan? Sigaw ni Lina. Walang sumagot. Muling tumunog ang katok, mas maingat. Lumapit si Mateo sa bintana at sumilip sa pagitan ng kurtina. Halos huminto ang tibok ng puso niya. Si Daniel, bulong niya. Napahawak si Maya sa likod ng upuan. Hindi agad siya nakagalaw. Sa loob ng ilang segundo, bumalik sa katawan niya ang lahat ng alaala ng binata. Ang paraan nitong ngumiti na parang laging may itinatago. Ang biglang pag-iwas. Ang mga salitang kulang sa paliwanag. At ngayon, ang mukha nitong mapatla sa harap ng kanilang bahay matapos nitong barilin ang sariling ama. Buksan mo, sabi ni Maya. Ngunit si Mateo ay hindi gumalaw. Hindi ako sigurado. Pa, binaril niya ang ama niya. At baka siya lang ang makapagpaliwanag sa mga papel na hawak natin. Si Lina ang nagdesisyon. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto, ngunit hindi niya iniurong ang katawan. Hinaranggan pa rin niya ang pasukan, parang ina sa teleserye ngunit wala ang labis na arte, purong pag-iingat lang. Sa harap nila ay si Daniel, puyat, gusot, may pasa sa gilid ng panga, at tila isang maling hinga na lang ang layo sa tuluyang pagbagsak. 5 minuto lang, sabi niya. Pagkatapos, kung gusto niyong itaboy ako, aalis ako. Tumingin siya kay Mateo. Alam kong may dahilan kayo para kamuhiin ako. May dahilan din akong isumbong ka ngayon din, malamig na sagot ni Mateo. Tumango si Daniel. Oo, pero kapag ginawa niyo yun nang hindi niyo nalalaman ang lahat, mauuna kayong mapapatay kaysa sakin. Tama na ang paligoy-ligoy, putol ni Lina. Anong gusto mo? Doon lamang bumaling si Daniel kay Maya. Sa titig nitong iyon ay wala ang dating yabang, wala ang pagtatanggol ng isang lalaking may apelyidong makapangyarihan. Pagod lang, at isang sakit na parang matagal nang pinipigilan. Nakita niyo ba ang bodega? Tanong niya. Walang sumagot, ngunit sapat na ang katahimikan para malaman niya. Pumikit siya saglit, saka huminga ng malalim. May kopya pa, hindi lang doon.
May ledger sa bahay namin, sa lumang chapel room ni Mama. At ngayong patay na si Papa, susunugin nila ang lahat. Kumunat ang noo ni Mateo. At bakit ka namin paniniwalaan? Natawa si Daniel, ngunit basag ang tunog. Dahil wala na akong ibang mapuntahan. At dahil kahit galit na galit kayo sakin, hindi nyo ako kayang pagkatiwalaan ng mas kaunti kaysa sa sarili kong pamilya. Sa salitang iyon ay may bumigat sa dibdib ni Maya. Hindi niya alam kung awa ba iyon o natitirang pagmamahal na ayaw pa ring mamatay. Anong nasa ledger? Tanong niya. Tumingin si Daniel sa kanya, at sa unang pagkakataon mula nang dumating siya ay tila may bahagyang buhay sa mga mata nito. Mga pangalan, totoong pangalan, mga bayad, mga pulis, mga doktor, mga fixer, at mga batang hindi na nakabalik. Ang bahay ay biglang tila lumiit sa bigat ng impormasyong iyon. Sa malayo ay may naririnig na nag-aanunsyo ng taho, at ang simpleng tunog na iyon ay lalong nagparamdam kay Lina na may dalawang magkaibang mundo sa iisang umaga. Ang mundong sanay sa almusal at pamamalengke, at ang mundong may kalakalan ng buhay ng bata sa ilalim ng pamilyar na mukha ng mga respetadong tao sa bayan. Kung pupunta tayo sa bahay ninyo, baliw na tayo, sabi ni Mateo. Baka inaabangan ka na roon. Oo, sagot ni Daniel. Kaya hindi ako pwedeng pumasok sa harap. Pero may daan sa likod ng chapel room. Alam ko pa, tahimik si Maya. Sa isip niya, malinaw na umaandar ang mga posibilidad. Kapag tumulong sila kay Daniel, inilalagay nila ang sarili sa mas malaking panganib. Kapag hindi naman, maaaring masunog ang tanging ebidensya na kayang maglabas ng buong katotohanan. At kung totoong ang bantay sarado na siya ng mga tao ni Victor, kahit hindi sila kumilos ay hindi rin sila ligtas. Kailangan nating magdesisyon bago maggabi, sabi ni Lina. Kapag pinatagal natin ito, mauunahan tayo. Ngunit walang nagsalita agad. Dahil sa unang pagkakataon, hindi na tanong kung makikialam ba sila o hindi. Ang tanong na lamang ay kung sino sa kanila ang handang magsakripisyo ng pinakauna. Si Lina ang unang nagsalita. Ako ang hindi sasama, sabi niya, ngunit may kakaibang tigas sa paraan ng pagkakabigkas niya, na para bang siya rin mismo ang nahihirapang tanggapin ang desisyong iyon. Kung tayong lahat ay mawala mamaya, walang matitirang magdadala ng ebidensya sa labas ng bayang ito. Umiling agad si Maya. Ma, hindi ka pwedeng maiwan dito mag-isa. Alam nilang dito kami pupunta. Mas lalo kayong hindi pwedeng mabagal, sagot ni Lina. Makinig kayo. Kapag umabot ng 8:00 ng gabi at wala pa kayo, tatawagan ko si Liza Mercado at pati si Father Emil. Isusulat ko ang lahat ng alam natin. Hindi ako maghihintay ng umaga. Tahimik na nakatingin si Mateo sa asawa niya. Sa dami ng taon nilang nagsama, kilala niya ang boses nitong hindi na mababago. Iyon ang boses na gamit ni Lina noong ipinaglaban nitong hindi ihinto si Maya sa pag-aaral kahit gipit sila. Ang boses na iyon ang humaharap sa pangongolekta ng utang, sa principal, sa ospital, sa lahat ng sitwasyong gustong magpaluhod sa kanila dahil mahirap sila. Hindi kita gustong iwan, mahina niyang sabi. Hindi mo ako iniiwan. Hinahati lang natin ang laban, sagot nito. Napatingin si Daniel sa kanilang mag-asawa na may halong guilt at pagkalito. Sanay siya sa malalaking bahay, sa mga taong ang pagmamahal ay laging may kasamang kondisyon, sa mga hapagkainang tahimik pero punong-puno ng banta. Ang ganitong klaseng usapan, payak ngunit totoo, ay tila banyaga sa kanya. At marahil doon niya mas lalong naramdaman kung gaano siya kalayo sa dating buhay na ipinagmamalaki niya noong hindi pa niya lubusang nakikita ang dumi sa ilalim ng apelyido nila. May oras pa tayo bago magdilim, sabi ni Mateo. Kung gagalaw tayo, ngayon na. Hindi ngayon sa harap ng araw, sagot ni Daniel. Masyadong maraming mata sa bahay. Kapag patay na ang ilaw sa harapan at nagsimula na ang burol, doon magulo. Doon may butas. Burol ng ama mo, malamig na singit ni Mateo. Napatingin si Daniel sa sahig. Oo, sabi niya. Wala nang sumunod na paliwanag. Hindi niya kayang ipagtanggol ang sarili laban sa salitang iyon. Dahil kahit ano pa ang dahilan niya, ang larawan ng ama niyang bumagsak sa semento ay nakadikit pa rin sa likod ng mga mata niya. At may mga sandaling ang utak niyang galit ay nagsasabing tama ang ginawa niya, pero ang sikmura niya, ang laman loob niya, ang natitirang bahagi niyang anak pa rin, ay parang hindi makahinga sa bigat ng dugo. Bago umalis sina Mateo, Maya, at Daniel,
Inilabas ni Lina ang lumang eco bag na ginagamit niya sa palengke at doon inilagay ang ilan sa mga photocopy, isang maliit na tuwalya, alkohol, 2 bote ng tubig, at isang manipis na jacket. Hindi lahat ng laban, baril ang kailangan, sabi niya, pilit na pinapatatag ang kamay habang inaabot ang bag sa anak. Pagkatapos ay hinawakan niya ang mukha ni Maya. Kapag kinailangan mong mamili sa pagitan ng katotohanan at ng lalaking minahal mo, piliin mo ang katotohanan kaya mong ipamuhay pagkatapos. Napakurap si Maya. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang ganoong bilin. Tumingin siya kay Daniel, na nakatayo malapit sa pinto na parang laging handang tumakbo. Wala na ang dating kinis at kumpiyansa nito. Ngunit marahil iyon ang problema. Kapag nakita mo na ang isang tao na wasak, mas mahirap na siyang kamuhiin ng buo. Umalis silang tatlo bago mag-alas 5 ng hapon at hindi na bumalik sa bahay hanggang lumubog ang araw. Nagpalipas sila ng oras sa iba't ibang lugar upang hindi halatang magkakasama. Si Mateo ay nagmaneho muna ng jeep sa isang maikling pasada, kahit lumilipad ang isip niya sa bawat sakay na nagbabayad ng eksaktong pamasahe at bumababa sa tapat ng munisipyo, sa paaralan, sa terminal. Sa bawat mukha ng ordinaryong tao ay pakiramdam niya may nakatabing tanong. Ilan sa kanila ang may alam na may ganyang uri ng kalakaran sa bayan? Ilan ang naghinala ngunit tumahimik dahil may kailangang pakainin sa bahay? Ilan ang sadyang tumingin sa kabila dahil ang kasamaan ay mas madaling tiisin kapag hindi pa dumarating sa sariling pintuan? Samantala, si Maya ay dumaan sa internet shop ng pinsan ng kaklase niya at nagtanong kung pwedeng gumamit ng computer saglit. Mabagal ang koneksyon, luma ang keyboard, at maingay ang mga batang naglalaro ng online games sa gilid, ngunit doon niya unang sinubukang buksan ang laman ng external hard drive gamit ang lumang laptop na dala-dala ni Daniel. May password. 3 beses silang nagtangka ng mga obvious na salita, pero bigo. Anong madalas gamitin ng tatay mo? Tanong ni Maya habang hawak ang mouse na malagkit ang gilid. Hindi siya sentimental, sagot ni Daniel. Hindi siya gumagamit ng birthday o pangalan. Tumahimik siya sandali, saka napatingin sa screen. Subukan mo yung pangalan ng lumang barko niya. Ano? Santa Rosario 17. Nang i-type yun ni Maya, bumukas ang drive. Pareho silang natigilan. Sa loob ay may mga folder na pinangalan ng parang inventory lamang, ngunit nang buksan ang isa ay lumabas ang scanned documents, spreadsheets, at ilang litrato ng bata, babae, at mga pamilyang tila kinunan sa kung saan-saan. May isa pang folder na may mga kuha ng IDs ng mga pulis, nurse, at social worker. Hindi lang ito lokal, bulong ni Maya. May mga pangalan dito sa Batangas, Quezon, Maynila. Sabi ko sa'yo, hindi lang si Papa, mahina ngunit punong-puno ng pagkamuhi sa sarili ang sagot ni Daniel. Marami sila, at hindi mo pa ito inilabas dati. Tumingin siya sa kanya, masakit ang mata. Dahil duwag ako, natahimik si Maya. Gusto niyang sabihing hindi sapat ang salitang iyon, na ang duwag ay iyong mga lalaking kumikita sa pagkawala ng mga bata, na hindi patas na siya lamang ang nagpupukol ng lahat ng galit sa sarili. Pero alam din niyang may bahagi itong totoo. At ang totoo, kahit gaano kasakit, ay may sariling timbang na hindi nababago ng aliw. Nang dumilim, nagkita silang muli sa likod ng lumang rice mill. Mula roon ay naglakad sila sa gilid ng bakuran ng mga Villanueva. Sa harap ng malaking bahay ay nagsimula na ang unang gabi ng burol. May mga ilaw, puting tolda, silya, tunog ng mahinang dasal, at bulong-bulungan ng mga taong hindi sigurado kung ang pakikiramay nila ay para sa patay o para sa kapangyarihang naiwan. May mga sasakyan ng politiko, may ilang kilalang negosyante, at may 2 pulis na nakatayo sa gate. Hindi nagkamali si Daniel. Sa harapan ay imposibleng makapasok ng hindi napapansin. Dumaan sila sa likod, sa bahagi ng hardin na dating puntahan ni Daniel noong bata pa siya para magtago mula sa mga bisita ng ama. May maliit na pinto sa tabi ng lumang chapel room, bulong niya. Hindi iyon pinapansin dahil ginagamit lang noon ng lolo ko kapag may private mass. Ang bakod sa bahaging iyon ay mas mababa, natatakpan ng bougainvillea at lumang tarp. Naunang umakyat si Mateo kahit sumasakit na ang tuhod niya. Sumunod si Maya, saka si Daniel. Sa paglapag nila sa loob ay naamoy agad nila ang pinaghalong kandila, lupa, at sampagita mula sa harap ng bahay.
Kakaiba ang pakiramdam ng pagpasok sa bakuran ng isang namatayan nang hindi dala ang simpatiya kundi ang pangangailangang magnakaw ng katotohanan mula sa sariling bahay nito. Kumilos sila sa dilim, halos dikit sa pader. Sa bukas na bintana mula sa malayo, naririnig ni Maya ang ilang kababaihang nagrorosaryo, ang tunog ng plato at baso mula sa kusina, at ang tinig ni Donna Teresa na pormal at kontrolado habang tumatanggap ng bisita. Walang lamat ang boses nito. Parang hindi asawa ng lalaking binaril ng sariling anak, kundi isang babaeng sanay magluksa nang hindi pinapakita kung saan talaga siya nadudurog. Narating nila ang chapel room nang hindi napapansin. Maliit iyon, may 2 kahoy na pew, isang lumang altar, at estatwa ng Birheng Maria na tinubuan na ng pinong bitak sa paanan. Sa unang tingin ay mukhang karaniwang silid dasal ng mayamang pamilya. Ngunit nang lumapit si Daniel sa gilid ng altar at itinulak ang isang panel na halos kapantay ng dingding, may bumukas na makitid na compartment. Doon niya inilabas ang isang makapal na ledger, naka-brown leather, at isang maliit na pistol. Agad nagdilim ang mukha ni Mateo nang makita ang baril. Hindi natin kailangan yan. Sana nga, sabi ni Daniel. Ngunit bago pa siya makasagot ng buo ay may narinig silang yabag sa pasilyo. Hindi iyon yabag ng alalay na nagmamadali o ng bisitang hindi pamilyar sa bahay. Mabagal iyon. Tiyak, may alam sa daraanan. Mabilis na isinara ni Daniel ang compartment ngunit hawak na ni Mateo ang ledger. Tumigil ang mga yabag sa tapat ng pinto. At saka dahan-daang bumukas iyon. Si Teresa Villanueva ang pumasok. Walang sigaw. Walang gulat na eksena. Para bang kanina pa niya alam na may dadatnan siya roon. Suot niya ang simpleng itim na damit na pangluksa. Walang luha, ngunit lalong nakakatakot ang anyo niyang iyon dahil malinaw na may mas malalim na desisyon sa ilalim ng katahimikan. Tiningnan niya muna ang anak. Akala ko dito ka pupunta, sabi niya. Kaya mas inuna kong puntahan bago si Victor. Nanigas si Daniel. Maria. Hindi sumagot si Teresa sa paraan ng pagbanggit nito. Sa halip ay bumaling siya kina Mateo at Maya. Kung alam nyo lang kung gaano ko ipinagdasal na huwag kayong mapasama rito. Naramdaman ni Maya na may kakaibang hapdi sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala na ang babaeng tinitingala noon ng bayan bilang elegante at matulungin sa simbahan ay nakatayo ngayon sa harap nila na parang may hawak ding parte ng kasalanan. May alam po kayo, sabi niya. Hindi iyon pag-akusa lamang. Pagkatuklas iyon. At mukhang hindi na rin iyon gustong itanggi ni Teresa. Hindi sapat, sagot nito. Iyon ang pinakamasamang klase ng kasalanan. Iyong may alam ka, pero kulang ang tapang mo para pigilan. Bakit hindi ninyo siya pinigilan? Singit ni Mateo, tinutukoy ang namatay na konsehal. Bakit hinayaan ninyong umabot sa ganito? Napapikit si Teresa. Dahil may mga taon na naniniwala akong kaya kong bawasan ng pinsala hanggat nananatili akong nasa loob. Dahil may mga tao siyang kaya kong ilayo sa kanya. Dahil may mga pagkakataong ang pera niya ang nagpagamot sa akin, sa anak ko, sa mga kapatid kong nakinabang din. Sa una, pinapaniwala mo ang sarili mong hindi mo kontrolado ang lahat. Hanggang sa mapansin mo, bahagi ka na rin ng dahilan kung bakit nagpapatuloy. Ang boses niya ay hindi malakas, ngunit sa bawat salita ay para bang may piraso ng laman na kinakalis mula sa kanyang sariling dibdib. Napatingin si Daniel sa ina niya na tila ngayon lang niya narinig ang kabuuan ng panghihinayang nito. Kaya mo bang sabihin ngayon na wala ka ring kasalanan sa nangyari? Tanong niya. Hindi, sagot ni Teresa, at iyon marahil ang pinakatapat na salitang nasabi niya sa loob ng maraming taon. Mula sa labas ay biglang may kumatok sa pintuan ng chapel room. Ma'am, boses ni Victor, nandyan po ba kayo? Nagkatinginan silang apat. Wala nang oras para sa dahan-daang pag-amin. Mabilis na lumapit si Teresa sa kanila. May daan sa likod ng sacristy. Hindi alam ng mga tauhan, luma iyon. At kayo? Tanong ni Maya. Tumingin si Teresa sa ledger sa kamay ni Mateo, saka kay Daniel. Sa wakas ay may lamat sa kanyang kontrol. May mga ina na huli na bago maintindihan na hindi sapat ang mahalin ng anak kung hindi mo kayang kalabanin ang mundong sumisira sa kanya, sabi niya. Ngayong gabi, ako naman ang haarang. Muling kumatok si Victor, mas mariin na. Ma'am, may nakita kaming bakas sa hardin. Lumapit si Teresa sa pinto at bago niya buksan iyon ay hinawakan niya ang braso ni Daniel. Anak, sabi niya, at sa salitang iyon ay bumalik ang anyo niyang hindi politiko, hindi asawa ng konsehal,
hindi haligi ng malaking bahay, kundi isang inang pagod na pagod na. Hindi kita kayang linisin sa dugo ng ginawa mo. Pero kung kaya mo pang pumili ng tama pagkatapos nito, huwag mo nang sayangin. Tumango si Daniel, ngunit may luha ng namuo sa mata niya. Hindi niya iyon pinahid. Binuksan ni Teresa ang pinto bago pa tuluyang masira ang mukha niya. Sumilip si Victor, at ng pagkakataong iyon ay nakita ng tatlo kung gaano kabilis magsuot ng ibang katauhan ang isang taong sanay sa kapangyarihan. Nandito lang ako sandali, sabi ni Teresa sa malamig na boses. Nagdadasal. May pumasok daw sa likod, ma'am, sabi ni Victor. Papasuri ko lang sana. At sa chapel ka agad dumiretso. Balik nito. Hindi pa ba sapat ang patay na nasa bahay para guluhin mo pa ang dasalan? Sandaling umatras si Victor, ngunit hindi lubusang naniwala. Iyon na ang pagkakataong kailangan ni na Mateo, Maya, at Daniel para dumulas sa makitid na daan sa likod ng altar. Mababa ang kisame at amoy amag ang lagusan. Naglakad sila ng nakayuko hanggang sa makarating sa lumang sacristy storage na may labasan sa likod ng bakuran. Habang lumalabas sila sa malamig na gabi, may narinig silang sigaw mula sa chapel room. Boses ni Victor. Kasunod noon ang malakas na kalabog. Napahinto si Daniel. Maria, huwag ka nang bumalik, madiing sabi ni Mateo at hinayla siya palayo. Kapag bumalik ka, mamamatay tayong lahat ng walang silbi. Tumakbo sila sa dilim. Sa likod nila ay unti-unting nagkakagulo ang bahay ng mga Villanueva. May mga ilaw na nagsindi sa gilid, may sigaw ng mga tauhan, at may mga yabag na mabilis. Nang makarating sila sa labas ng bakod ay narinig nila ang isang putok ng baril. Isa lamang, ngunit sapat para tumigil sandali ang katawan nilang tatlo kahit patuloy ang pagtakbo ng paa. Hindi nilinggan ni Mateo ang likod. Ayaw niyang makita ang maaaring kahulugan ng putok na iyon. Ngunit si Daniel, sa bawat hakbang palayo, ay tila lalong nalalaglag ang kaluluwa sa loob ng katawan niya. Nang makarating sila sa lumang rice mill kung saan nila iniwan ang motorsiklong hiniram ni Daniel mula sa apartment, halos hindi na siya makahinga. Babalik ako, sabi niya. Hindi pwede. Nanay ko yun. Sigaw niya sa wakas, at doon unang pumutok ng buo ang sakit na kanina pa niya pinipigilan. Ako ang dahilan kung bakit hindi na ituloy ni Daniel ang salita dahil hinawakan siya ni Mateo sa magkabilang balikat. Makinig ka sa akin, sabi nito, halos yumanig ang boses sa galit at awa. Hindi ikaw ang nagsimula nito. Pero kapag nagpakabata ka ngayon, ikaw ang tatapos sa pagkakataong mailabas ang lahat. Natigilan si Daniel. Sa isang iglap, hindi ama nang minahal niya ang kaharap niya, hindi driver na taga-kabilang barangay. Isa itong lalaking pinipilit ding buuin ang sariling takot habang inaako ang pagdedesisyon para sa iba. At marahil iyon ang una niyang malinaw na nakita kung ano ang hitsura ng pananagutan kapag wala kang pera, wala kang bodyguard, wala kang apelyidong kayang magsara ng investigasyon. Hindi ito malinis, hindi ito heroic, ito ay nanginginig, pagod, at madalas puno ng galit. Ngunit tumatayo pa rin. Sumakay silang tatlo sa motorsiklo, alanganin at delikado, ngunit wala ng pagpipilian. Sa daan ay saka lamang tumawag si Mateo kay Lina gamit ang extrang phone. Isang ring pa lang ay sinagot agad siya nito. Nasaan kayo? Pauwi na tayo. Nasa atin na ang ledger. Tahimik sa kabilang linya. Pagkatapos ay sinabi ni Lina, huwag na kayong dito dumiretso. Bakit? May dalawang lalaking umiikot dito mula kanina. At may dumaan na pulis. Hindi ko binuksan ang pinto. Natawag ko na si Liza Mercado. Papunta siya sa lumang klinik ng tiyahin niya sa may bayan. Doon tayo magkita. At ikaw, nandito pa ako, pero aalis din ako sa likod. Huwag na kayong magtanong. Bilisan nyo. Naputol ang tawag. Sa loob ng ilang segundo ay walang nagsalita. Ang hangin sa kalsada ay mabigat at maalat mula sa dagat. Ang mga poste ng ilaw ay putol-putol ang buhay, kaya may mga bahagi ng daan na halos itim. Narinig mo yung putok? Mahinang tanong ni Maya kay Daniel habang nakaupo siya sa gitna sa motorsiklo. Oo, sagot nito. Pagkatapos ay wala na ulit. Ngunit ang totoo, hindi na lamang ang putok ang naririnig niya. Naririnig din niya ang lahat ng hindi nasabi ng ina niya sa mga taon na pilit nila itong ginawang banal sa loob ng bahay, samantalang parehong nakatali ang mga kamay nila sa perang amoy takot ng ibang pamilya. Naririnig niya rin ang sariling boses noong bata pa siya, masaya, malakas, walang alam.
At kinamumuhian niya ang inosenteng batang iyon dahil hindi nito alam na may mga laruan at araling binili mula sa pagkawala ng iba. Sa lumang klinik na nasa likod ng isang saradong batika sa poblasyon, sinalubong sila ni Liza Mercado bandang alas 9 ng gabi. Mas payat siya kaysa sa alaala ni Lina, maikli ang buhok, may sling bag na puno ng recorder, power bank, at mga papel. Ang mga mata niya ay matalim, parang sanay nang tumingin sa tao at agad tukuyin kung sino ang nagsisinungaling at kung sino ang natatakot lang. Nadatnan nila roon si Lina, nakaupo sa sirang waiting bench at may hawak na plastic envelope. Nang makita niyang buo pa ang mag-ama, saka lamang tila sandaling bumalik ang dugo sa mukha niya. Ngunit nang mapansin niya si Daniel sa likod nila, napahigpit ang hawak niya sa envelope. Hindi pa rin siya handang magtiwala. Marahil hindi na siya magiging handa kailanman. Ito si Liza, sabi niya. Naikwento ko na ng kaunti. Hindi na sila nag-aksaya ng oras. Sa ilalim ng mahinang ilaw ng klinik, inilatag nila ang ledger, ilang dokumento mula sa bodega, at ang external hard drive na binuksan muli gamit ang laptop. Tahimik na tiningnan niyon ni Liza. Minsan ay nagsusulat siya ng pangalan sa notebook, minsan ay kinukuhanan ng litrato ang mga pahina, minsan ay napapamura sa ilalim ng hininga. Hindi ito pwedeng dito lang i-release, sabi niya sa wakas. Kailangan ng sabay-sabay. Kopya sa National Desk, sa Child Protection NGO, sa isang abogadong mapagkakatiwalaan, at sa isang pari o pastor na hindi madaling takutin. Kapag local lang, sasakalin ito. Gaano katagal? Tanong ni Mateo. Tumingin si Liza sa kanya. Wala tayong luho ng panahon. Pero hindi rin pwedeng bara-bara. May hinahabol na tayo, singit ni Maya. At baka may napatay na ngayong gabi. Napalingon si Liza kay Daniel. Ikaw ang anak, tumango ito. Walang pagtatanggol. Kung magsasalita ka on record, sisubog ito. Pero puputaktihin ka rin nila. Hindi ako sigurado kung takot pa ba ang nararamdaman ko, sagot ni Daniel. Mas malala siguro. Pinagmasdan siya ni Liza na parang sinusukat hindi lamang ang totoo sa sinasabi niya kundi ang tibay ng pagkatao niya kapag nagsimula ng guhuan ng publiko ang lahat. Kapag ginawa mo ito, sabi ng reporter, hindi nito buburahin ang pagpatay sa ama mo. Hindi ka nito ililigtas sa batas. Hindi ko hinihingi ang kaligtasan, sagot ni Daniel. Sa gilid, napapikit si Maya. Dahil iyon marahil ang una at tanging pangungusap niya sa buong gabi na hindi tunog pagtakbo. Ngunit sa likod ng maliit na klinik, sa makipot na eskinita na may mga paso at nakasabit na labada, may humantong sasakyan na walang ilaw. At sa loob niyon ay tahimik na nakaupo si Victor Salcedo, hawak ang cellphone na may natanggap na mensahe mula sa isang pulis sa presinto. Nakita na ang lumang klinik. Hindi agad bumaba si Victor. Sa loob ng ilang segundo ay pinanood lamang niya ang kupas na gusali ng klinik, ang mahinang ilaw sa loob, at ang dalawang motorsiklong nakaparada sa tabi ng saradong batika. Sanay siyang hindi nagmamadali. Marami sa mga tagumpay niya sa buhay ay galing sa kakayahang maghintay hanggang ang ibang tao ang unang magkamali. Ngunit ngayong gabi ay may kakaibang kaba sa ilalim ng kanyang dibdib. Hindi dahil sa takot para sa sarili. Mas malala, takot iyon na ang sistemang tinulungan niyang buuin ng dahan-dahan, taon-taon, ay nagsisimula ng magkaroon ng bitak mula sa mga taong hindi niya binilang na may lakas ng loob. Sigurado ka? Tanong niya sa kausap sa linya. Boses ng isang pulis ang sumagot. May pumasok na 3 at may isa pang babae kanina. Nandoon din yung reporter. Pumikit si Victor sandali. Reporter. Iyon ang salitang ayaw niyang marinig. Ang mga pulis, kayang aregluhin. Ang mga lokal na opisyal, kayang takutin, bayaran, o ipaikot sa utang na loob. Ngunit ang media, lalo na kapag may dokumento na, ay ibang klaseng sunog. Nasaan si Lieutenant Reyes? Papunta na raw, sir. Sabihin mong huwag siyang dumiretso sa harap. Pinutol niya ang tawag at tumingin sa driver. Hintayin mo lang ang Senador Yesco. Sa loob ng klinik, wala pa ni isa sa kanila ang nakakaalam na natuntun na sila. Si Liza ay abalang kumokopya ng file sa dalawa niyang flash drive habang nagsasalita ng mabilis, parang nagdidikta ng plano sa gitna ng bagyo. Makinig kayo. Kapag may sumugod dito, hindi natin ipaglalaban ang lahat sa iisang lugar. Hahatiin natin ang ebidensya. Isa sa inyo ang lalabas sa likod, isa sa harap kung kailangan, at isa ang mananatili sa akin. Parang pelikula naman yan, sabi ni Mateo, pero hindi iyon biro.
Pamamaalam halos. Mas masahol pa sa pelikula ang totoong buhay, sagot ni Liza nang hindi nag-aangat ng tingin. Sa isang sulok, nakaupo si Daniel at nakatitig sa ledger na nakabukas sa mesa. May mga pangalan doon ng mga taong araw-araw niyang nakita noong bata pa siya sa kanilang bahay. Mga ninong kuno, donor sa church project, sponsor sa fiesta, mga lalaking bumabati sa kanya ng binatang bata pa, pogi na tuwing may handaan. Ngayon, katabi ng ilan sa mga pangalang iyon ay may petsa, halaga, ruta, at kategoryang hindi na niya kailangang hulaan ang ibig sabihin. Habang binabasa niya ang mga pahina ay para siyang dahan-daang nilalamon ng pagduduwal. Hindi na niya alam kung para ba siyang nakaligtas o kung ngayon pa lang talaga siya sinisingil ng lahat. Daniel, tawag ni Maya, marahan. Hindi siya agad tumingin. Ano? May isa pang folder dito. Mukhang recordings. Lumapit siya at nakita sa screen ang ilang audio files. Sunod-sunod ang petsa, magkakalayo ng buwan. Pinindot ni Maya ang pinakamaikli. Sa speaker ng lumang laptop ay umalingaw-ngaw ang boses ng isang lalaking kilalang-kilala nila lahat. Boses ni Renato Villanueva. Hindi ko problema kung umiyak ang ina. Ang kailangan ko, kumpleto ang papel. Kapag hindi late registered, gumawa kayo ng paraan. Sumunod ang boses ng isa pang lalaki. Hindi malinaw sa unang ilang segundo, ngunit nang marinig ni Mateo ang susunod na pangungusap ay agad niyang nakilala. Madadali yan sa munisipyo. Pero mas mataas ang presyo ngayon, konsehal. Si Lieutenant Reyes. Natahimik ang buong silid. Parang humigpit ang hangin. Maging si Liza ay napatigil sa pagkopya. May audio kayo, mahina ngunit matalim niyang sabi. Hindi na ito simpleng dokumento. May mas mahaba pa, bulong ni Maya. Pinatugtog niya ang isa pang recording. Sa pagkakataong iyon ay boses naman ni Teresa ang narinig, pagod at galit. Tigilan mo na ito, Renato. Hindi mo na kontrolado ang mga tao sa pier. Sumagot si Renato, tila nakainom. Ang problema sa'yo, Teresa, gusto mong magmukhang malinis habang nakatira ka sa bahay na itinayo ko. Nagdilim ang mukha ni Daniel. Hindi niya alam kung kailan na-record ang mga iyon. Marahil ng kanyang ina. Marahil matagal na nitong sinusubukang mag-ipon ng lakas, at tulad ng maraming taong nakakulong sa sistemang hindi nila kayang wasakin ng sabay, nag-ipon lamang ito ng katibayan sa pag-asang darating ang tamang panahon. Ngunit dumating ang panahon nang hindi na siya nakahanda, at nang dumating ito, dugo na ang naging pambukas. Ilang kopya na ang nagawa mo? Tanong ni Lina kay Liza. 2 flash drive pa lang at isang upload sa cloud, pero mabagal ang signal dito, sagot nito. Kailangan kong makaalis at makahanap ng mas maayos na internet. Kapag naipasa ko sa Manila desk at sa NGO, hindi na nila ito basta mabubura. Hindi na tayo aabot sa bukas kung mabagal ka pa, sabi ni Mateo. Hindi galit ang tono niya. Totoong pagtatasa lang ng oras. At doon nga nila narinig ang unang tunog. Isang mahinang kalabog sa harap ng gusali, na para bang may damaykit na sapatos sa lumang bakal ng gate. Nagkatinginan silang lahat. Sumunod ang isa pang tunog. Mas mabigat, nandito na sila, bulong ni Lina. Mabilis tumayo si Liza at pinatay ang ilaw sa pangunahing silid, tanging glow ng laptop ang naiwan. Sa likod, sabi niya. Ngayon na. Ngunit nang buksan ni Mateo ang pinto sa likurang eskinita ay nakita niyang may anino na ring gumagalaw sa kabila ng mga paso. May tao rin doon. Ilan? Hindi ko masabi. Si Daniel ay tumayo at hinawakan ang maliit na pistol na nakuha niya sa chapel room. Agad siyang hinarang ni Maya. Huwag. Hindi ako papayag na mahuli tayong parang walang laban. At kapag may nabaril ka pa, tapos ka na. Umigting ang panga niya. Matagal na akong tapos. Hindi. Mariing sagot ni Maya. Hindi ka pa tapos kaya masakit pa ang lahat. Saglit na natigilan si Daniel. Ang linyang iyon ay parang sampal at hawak sa dibdib ng sabay. Bago pa siya makasagot ay biglang may bumunggo sa pinto sa harap. Buksan ninyo. Sigaw ng boses ni Reyes. Pulis ito. Pulis. Ulit ni Mateo na may kapaitang halos nakakatawa kung hindi lang sila nasa bingit. At sino namang maniniwala riyan? May ilang segundo tayo, sabi ni Liza. Makinig kayo ng mabuti. Mabilis niyang inabot ang isang flash drive kay Lina, isa kay Mateo, at iniwan sa sariling bra strap ang memory card na pinasok niya sa maliit na plastic sleeve. Hahatiin natin. Ang hard drive kay Daniel. Ang ledger tumigil siya, saka tumingin kay Maya.
Ikaw. Bakit ako? Dahil ikaw ang pinakakaunting hihinalaing may hawak ng pinakamahalagang bagay. At dahil kahit natatakot ka, hindi mo pa rin binibitawan. Inilagay ni Maya ang ledger sa ilalim ng maluwag na likod ng kanyang jacket at itinali sa baywang gamit ang panyo ni Lina. Mabigat iyon, pisikal at emosyonal. Sa labas ay muling umalingaw-ngaw ang boses ni Reyes. Huwag niyong pilitin. Kasabay nito, may isa pang boses na kilala ni Daniel kahit hindi sumisigaw. Si Victor. Walang masasaktan kung maayos tayong mag-uusap. Napangiwi si Mateo. Pinakadelikado ang lalaking ganyan magsalita. Ganito ang gagawin, sabi ni Liza. Ako ang lalabas sa harap kasama si Daniel. Hindi pwede, sabay na sabi ni Maya at Mateo. Siya ang hinahabol nila. Kung wala siya sa harap, papasukin nila ang buong lugar at hahalughugin hanggang buto. Kailangan nila ng pain. Tumingin siya kay Daniel. Kaya mo bang tumingin sa camera at magsalita kung mabigyan kita ng 1 minuto? Anong sasabihin ko? Ang totoo. Hindi lahat. Sapat lang para hindi ka nila basta mapatay ng tahimik. Napahigpit ang hawak ni Daniel sa hard drive. Hindi niya alam kung handa na siyang ilantad ang sariling mukha sa mundong iyon. Ngunit marahil wala na rin siyang karapatan sa handa o hindi handa. Sa likod, sina Mateo, Maya, at Lina ay lalabas sa makitid na kanal sa pagitan ng klinik at katabing bahay na popahan. Kapag may nakasalubong tayong tao, tanong ni Lina, maglakad lang kayo ng diretso, sabi ni Liza. Huwag kayong tumakbo hanggat pwedeng hindi. At ikaw, tanong ni Maya. Sandaling ngumiti si Liza, iyong ngiting ginagamit ng mga taong matagal nang alam na walang trabaho nila na tunay na ligtas. Mas magaling akong magsalita kaysa sa mga lalaking iyan. Nagkaroon ng isang maikling sandali ng katahimikan. Hindi katahimikang payapa, iyong uri na parang ang bawat isa ay tahimik na nagpaalam sa dating anyo ng buhay nila. Lumapit si Lina kay Maya at hinawakan ang pisngi nito. Kapag nahiwalay tayo, huwag kang babalik. Maria, hindi ako nagbibiro. Lumapit si Mateo at niyakap silang dalawa ng mabilis, halos marahas sa pagmamadali. Sa kabilang dulo ng silid, si Daniel ay nakatayo sa harap ni Liza na inaayos ang maliit na phone camera para sa live upload sa page ng istasyon niya. Kapag pinatay nila ang signal, tanong niya, may recording pa rin. At may copies na sa 3 destination, sagot ni Liza. Hindi pa kompleto, pero sapat para magingay. Tumingin si Daniel kay Maya bago sila maghiwalay ng direksyon. Maraming bagay ang nasa mga mata niya, ngunit iisa lang ang sinabi niya. Pasensya na. Hindi alam ni Maya kung alin sa mga kasalanang dala niya ang hinihinga nito ng tawad. Sa pag-ibig na hindi niya tinupad. Sa lihim na matagal niyang inilihim. Sa dugong idinagdag niya sa mundong dati ng marumi. O sa simpleng katotohanang dinamay niya ang pamilya niya. Ngunit wala ng oras para himayin iyon. Buhay ka muna, sabi niya. Tapos humingi ka ulit ng tawad. Tumango si Daniel. Pagkatapos ay humiwalay na sila. Sa sandaling lumabas si Liza sa harap at binuksan ang ilaw, na bigla maging sina Reyes at Victor. Hawak ng reporter ang cellphone na nakatutok sa sarili at kay Daniel sa likod niya. Magandang gabi, malakas niyang sabi, malinaw ang boses sa gitna ng kaguluhan. Live tayo ngayon mula sa San Isidro kung saan may hawak kaming mga dokumentong nag-uugnay sa malawakang human trafficking network sa ilang opisyal ng bayan. Namutla si Reyes. Patayin mo yan, sanggol niya. Subukan ninyo, sagot ni Liza. Nasa cloud na. Habang umaandar ang eksenang iyon sa harapan, kumilos naman sina Mateo, Maya, at Lina sa likod. Nakayuko silang dumaan sa makipot na kanal, ang paa ay tumatapak sa putik at lumang tubig ulan. Sa dulo ay may sirang pader na pwedeng akyatin papunta sa bakanteng lote. Naunang umakyat si Mateo, saka tinulungan si Lina, pagkatapos si Maya. Nang makalapag sila sa kabila ay hindi pa rin sila tumatakbo. Naglakad lamang sila sa gitna ng mga talahib, palayo sa ilaw. Mula sa malayo ay naririnig nila ang tinig ni Liza na patuloy sa pagsasalita, ang galit na sigaw ni Reyes, at ang paos ngunit matatag na boses ni Daniel. Ako si Daniel Villanueva, sabi nito sa hangin ng gabi, umaabot pa sa kanila. Anak ni Renato Villanueva. May mga dokumento kami tungkol sa pagkawala ng mga bata at pagbabayad sa mga opisyal. Napatigil sandali si Maya sa narinig. Hindi man niya kita ang mukha ng binata, malinaw sa pandinig niya na nanginginig ang boses nito ngunit hindi na umurong.
Hinayla siya ni Lina. Tuloy. Hindi nila namalayang sa kabilang dulo ng lote ay may isang lalaking nagmamatsyag pala. Si Edgar. Nakatayo ito sa tabi ng motor, naghihintay ng utos, ngunit nang makita niya ang tatlong figurang lumilitaw mula sa bakanteng lote ay agad siyang gumalaw. Andito sila, sigaw niya. Napamura si Mateo. Wala na silang choice. Tumakbo sila. Hindi na nakaalalay ang kilos, kundi buong takbo sa makipot na daan sa likod ng mga bahay. Sumunod si Edgar at may dalawa pang lalaki mula sa eskinita. Humahabol ang yabag, tumatalbog ang tsinelas ni Lina sa semento. Diretso sa simbahan. Sigaw ni Mateo. Maraming tao roon. Ngunit bago sila makaabot sa bukas na kalye ay sumulpot ang isang motorsiklong hamarang sa kanila. Bumaba rito si Victor, hindi na maamo ang mukha, wala na ang pekeng kalmadong ngiti. Bigay nyo na, sabi niya, humihingal ng bahagya. Hindi ito laban na mapapanalunan nyo. Hindi rin naman panalo ang tawag sa ginagawa mo, sagot ni Lina. Kumislap ang galit sa mukha ni Victor. Sa tingin mo ba may pakialam ang mundo sa 2 o 3 pangalan ng nawawalang bata kung walang apelyidong lalabas? Kaya nga kailangan lumabas ang sa inyo, sabi ni Maya. Lumapit si Victor ng dahan-dahan. Maya, hindi ba? Alam kong matalino ka. Hindi mo kailangang mamatay para sa gulong hindi mo naman sinimulan. Pero tinuloy ninyo habang buhay kami, sagot niya. Sa isang kisap mata ay dumukot si Victor ng baril sa likod ng baywang. Bago pa niya maitaas ng buo ay may sumugod mula sa gilid. Si Lieutenant Reyes. Tinamaan siya sa balikat ni Victor sa biglang sagupaan at kumawala ang unang putok, tumama sa pader ng bakod. Naguluhan ang lahat. Baliw ka na ba? Sigaw ni Reyes. Live sila sa harap. At akala mo ililigtas ka ng live kapag may ledger pa sila. Balik ni Victor. Nag-agawan sila sa baril. Sa gitna ng kaguluhan ay hinayla ni Mateo sina Lina at Maya para muling tumakbo, ngunit biglang napasigaw si Lina. Tumama ang ligaw na putok sa tagiliran niya. Para iyong sandaling hindi agad naintindihan ng utak. Umikot ang katawan niya, saka napaluhod sa semento. Ma, sigaw ni Maya, tila punit ang boses. Tumigil si Mateo at agad siyang sinalo bago tuluyang bumagsak. Namuti ang mukha ni Lina, ngunit gising pa ang mata niya. Tumakbo kayo. Hingal niyang sabi. Hindi, tumakbo kayo. Sa likod nila ay nagpatuloy ang pag-aagawan ni Reyes at Victor hanggang sa muling pumutok ang baril. Sa pagkakataong ito ay si Victor ang bumagsak. Tinutukan siya ni Reyes, nanginginig ang kamay. Halatang hindi niya ito planong barilin, ngunit dumulas na ang gabi sa puntong wala nang malinis na pag-atres. Si Edgar at ang dalawang lalaki ay umatras, nalito sa nangyari. Bitawan niyo na yan. Sigaw ni Reyes sa kanila, saka bumaling kina Mateo. Umalis na kayo. Hindi agad makagalaw si Mateo. Tinamaan ang asawa ko. Alam ko. Umalis na kayo bago dumating ang iba. Sa isang iglap ay nagbago ang lahat. Hindi na mapagkakatiwalaan si Reyes, ngunit hindi rin maikakailang siya ang hamarang kay Victor sa mismong segundo na iyon. Moralidad na naman ang nakahandusay sa kalsada, duguan at hindi maayos tukuyin. Dumating ang ilang tao mula sa dulo ng kalye nang marinig ang putok. Mga kapitbahay, tsismosa, tricycle driver, mga taong dahil sa ingay ay napalabas sa bahay. Nang makita ang katawan ni Victor at ang dagwang tagiliran ni Lina ay nagsimula ang sigawan. Ambulansya, tumawag kayo. Anong nangyari? Sa ganitong bayan, kapag may maraming mata na, humihina ang kapangyarihan ng isang tao na baguhin ang buong istorya ng sabay. Sa ospital, sabi ni Mateo, halos wala ng boses. Tinulungan siya ni Reyes na buhatin si Lina patungo sa dumating na tricycle na walang tanong na nagpahiram ng sidecar. Habang isinasakay nila ito ay hinawakan ni Lina ang kamay ni Maya, mahina ngunit madiin. Ang ledger, bulong niya. Huwag mong bibitawan. Naluha si Maya ngunit tumango. Sa Municipal Hospital ng bayan, puti ang ilaw ngunit kulang ang gamit. Gaya ng lahat ng pampublikong pagamutan na sanay magpatakbo kahit salat. Inoperahan si Lina sa maliit na operating room habang nakaupo sa labas sina Mateo at Maya na parehong may dugo sa damit. Sa kabilang dulo ng hallway ay naroon si Daniel, dinala rin ni Reyes mula sa klinik matapos magulo ang live. May pasa sa mukha at may sugat sa braso. Nagsimula na raw kumalat sa social media ang video bago tuluyang naputol ang signal. Tumawag na ang Manila desk ni Liza.
May paparating ng mas malalaking pangalan, mas malalaking camera, mas mataas na opisina. Ngunit sa mga oras na iyon, wala ni isa sa mga iyon ang mahalaga kay Mateo kaysa sa ilaw na nakasindi sa ibabaw ng operating room. Umupo si Daniel sa tapat niya ngunit hindi makalapit. Wala siyang karapatang humingi ng kapatawaran sa sandaling iyon. Ngunit sa wakas ay siya rin ang nagsalita. Kung may mangyari sa kanya, kasalanan ko rin. Hindi tumingin sa kanya si Mateo. Huwag mong agawin pati yan sa mga tunay na may gawa, malamig niyang sabi. Pero huwag ka ring umasa na mapapatawad kita agad. Tumango si Daniel. Hindi ako umaasa. Tahimik silang lahat. Sa dulo ng hallway ay naroon si Liza, may kausap sa telepono, mabilis magsalita tungkol sa protection, affidavit, at turnover sa NBI. Sa tabi niya ay nakatayo si Reyes, wala nang unipormeng buo ang tindig. Tila ilang taon ang idinagdag sa mukha niya sa iisang gabi. Lumapit siya sa kanila maya-maya, hawak ang isang malinaw na plastic evidence bag. Nasa loob nito ang pistol ni Victor. Nagbigay na ako ng initial statement, sabi niya. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin pagkatapos nito. Tiningnan siya ni Maya. Bakit mo kami tinulungan? Humugot siya ng hangin. Hindi ko kayo tinulungan noon. Huwag nating baguhin ang salita. Tumingin siya sa ilaw ng operating room. Pero may anak akong babae sa Quezon. 12 anyos. Noong marinig ko yung recording sa laptop, bigla kong naisip ang mukha niya. Nakakadiri na kinailangan ko pang marinig sa recording ang sarili ko bago ko inaming ganoon na ako kalalim. Walang nakaimik, hindi sapat ang pag-amin para maging malinis ang tao, ngunit may mga gabi talagang ang tanging pagsisimula ng pananagutan ay ang hindi na pagsisinungaling sa sarili. Lumipas ang halos 1 oras bago lumabas ang doktor. Pagod ang mukha nito, ngunit hindi malungkot ng todo. Na-stabilize namin siya, sabi niya. Marami siyang dugong nawala, pero naagapan. Napaupo si Mateo na tila biglang inalisan ng buto ang katawan. Napahawak siya sa mukha niya at doon unang lumuha ng walang tunog. Lumapit si Maya at yamakap sa kanya, pareho silang nanginginig sa sobrang pagod. Sa kabilang upuan, napapikit si Daniel at marahang napasandal sa dingding. Isang buhay ang hindi nawala dahil sa manipis na pagitan ng tiyempo at tulong ng mga estranghero. Ngunit hindi nito binubura ang isa pang ina na maaaring nabaril sa bahay niya. Hindi nito binubura ang mga batang nawalan ng pangalan. Hindi nito binubura ang ama niyang patay dahil sa kamay niya. Ilang oras pa ang lumipas bago tuluyang sumikat ang umaga. Sa liwanag ng bagong araw, nagsimulang dumagsa ang mas maraming pulis mula sa probinsya, mga taga-media, at ilang taga-DSWD na tinawagan ng NGO na kinontak ni Liza. Ang maliit na bayan ng San Isidro, na sanay sa tsismis na umiikot lamang sa palengke at simbahan, ay biglang napilitang tumingin sa salamin ng sarili nitong katahimikan. Dinala ang ledger, hard drive, at mga kopya sa mas mataas na awtoridad. Inaresto si Reyes ng pormal, ngunit sa pagkakataong ito, kasama sa record ang sarili niyang pag-amin at ang pagbaril kay Victor bilang bahagi ng sagupaan. Si Edgar at 2 pang tauhan ay kinuha rin. May mga pangalan sa ledger na nagsimulang magsara ng telepono, may ilan na nagtangkang tumakas, at may ilang pamilyang matagal nang nawalan ng anak ang nagdatingan sa munisipyo bitbit ang mga lumang larawan, na para bang ang iskandalo ay biglang nagbigay sa kanila ng pahintulot na muling umiyak sa pampublikong lugar. Sa ICO Recovery Room, nang magising si Lina ng bahagya bandang tanghali, ang unang nakita niya ay si Mateo na nakaupo sa tabi niya, hawak ang kamay niyang may dextrose. Buhay ka pa, paus niyang sabi. Napatawa si Mateo sa gitna ng luha. Ikaw rin. Saglit siyang ngumiti, saka napatingin sa likod niya kung saan nakatayo si Maya. Ledger. Tanong nito, halos pabulong. Nasa tamang kamay na, sagot ng anak. Pumikit si Lina, na para bang doon lamang siya pinayagang matulog ng totoo. Sa koridor, nagkita sina Maya at Daniel nang walang ibang kasama. Wala na ang ingay ng gabi, ngunit mas mabigat minsan ang katahimikan ng umaga. Isusurrender ko ang sarili ko, sabi ni Daniel. Tumango si Maya. Alam niyang iyon ang dapat. Hindi man niya gusto, alam niyang wala nang ibang matuwid na landas. May abogado na raw si Liza para siguradong hindi ako mawawala sa kulungan bago pa man makapagsalita sa korte. Mabuti. Tumingin siya sa kanya ng matagal. Galit ka pa ba? Napatingin si Maya sa bintana,
sa labas kung saan dumaraan ang isang kariton ng pandesal at may mga bantay ng pasyente na umiinom ng kape sa paper cup. Napakapayak ng umagang iyon, nakakainsulto halos sa dami ng nabasag sa loob ng magdamag. Oo, sabi niya sa wakas. At malulungkot din siguro ako ng matagal. May lugar pa ba ako sa buhay mo pagkatapos nito? Tanong iyon na hindi na humihingi ng romansa. Hinihingi lang nito kung may natira pang anyo ng pagkilala sa pagitan nila. Matagal bago sumagot si Maya. Hindi ko alam. Ang alam ko lang, may mga taong kailangan munang ilibing ng maayos bago tayo makapag-isip ng bukas. Naluha si Daniel ngunit tumango. Fair. Sandali siyang ngumiti, ang unang totoong ngiti na hindi puno ng sikreto, kundi ng sakit na inaamin. Mahal pa rin kita, sabi niya, hindi para angkinin siya, kundi para ilagay ang katotohanan sa pagitan nila bago siya lumakad sa direksyong hindi na niya makokontrol. Pumikit si Maya. Alam ko, sagot niya. Pero hindi laging sapat ang pagmamahal para manatili. Tumango muli si Daniel, saka tumalikod na. Sa dulo ng koridor ay naghihintay ang 2 pulis mula sa provincial office, hindi kilala, hindi bahagi ng lumang sistema ng San Isidro. Sumama siya sa kanila nang walang posas muna, ngunit may malinaw na bigat sa bawat hakbang. Pinanood siya ni Maya hanggang sa makaliko siya sa hagdanan at maglaho sa paningin. Hindi siya humabol. Sa mga sumunod na araw, mabilis at mabagal ang lahat ng sabay. Mabilis ang balita, ang raid sa bodega, ang paglantad ng mga pangalan, ang pakikipag-agawan ng mga politiko sa distansya mula sa mga Villanueva. Mabagal ang paggaling ni Lina, ang pag-uwi ni Mateo sa bahay na kailangan muling ayusin, ang pagtulog ni Maya na laging pumuputol sa kalagitnaan dahil sa tunog ng putok na hindi niya naman talaga narinig ng malapitan pero parang umuukit sa loob ng bungo niya gabi-gabi. Nabalitang si Teresa ay tinamaan sa dibdib sa chapel room at hindi na umabot sa ospital. Sa misa para sa kanya at kay Renato, iisang simbahan ang pinuno ng 2 magkaibang klase ng pagdadalamhati. May mga taong umiyak para sa pamilyang bumagsak. May mga taong tahimik lamang, dahil sa wakas ay nagkaroon ng pangalan ang matagal na nilang hinala. At may mga inang dumating na hindi upang makiramay kundi upang tumingin lamang sa kabaong at sabihin sa sarili, may katapusan din pala kahit paano. Hindi naging malinis ang hustisya. Hindi agad nahuli ang lahat. May ilan pa ring dokumentong kulang, ilang testigong umatras, at mga abogado na nagtangkang ilubog sa teknikalidad ang laman ng ledger. Si Reyes ay hindi naging bayani sa mata ng lahat, at tama lang iyon. Si Daniel ay hindi rin naging martir. Ang kasong pagpatay sa ama niya ay nanatili, kasabay ng pagtestigo niya sa mas malaking sindikato. Sa bawat hearing na darating, may bagong sugat na bubuksan. Ngunit may mga bagay na hindi na naibalik sa dati, at marahil iyon ang pinakamalapit na anyo ng pagbabago na kayang ibigay ng mundong tulad ng sa kanila. Isang hapon, makalipas ang ilang linggo, nakaupo sina Mateo at Maya sa harap ng kanilang bahay habang nagpapahangin si Lina sa isang monoblock chair, may unan sa tagiliran ngunit buhay ang mata. Dumaraan ang mga jeep, may mga batang naghahabulan sa kalsada, at sa tindahan ni Aling Cora ay may bumibili ng toyo at sardines. Parang ordinaryong barangay ulit, ngunit hindi naganap. Sa ganitong mga lugar, hindi naman nawawala ang alaala. Dumidikit lang ito sa pang-araw-araw hanggang maging bahagi ng paraan ng pagtingin mo sa mundo. Akala ko noon, sabi ni Mateo, nakatingin sa kalsada, ang pagiging mabuting tao, sapat nang hindi ka gumagawa ng masama. Hindi pala, sagot ni Lina. Minsan kailangan mo ring pumili kung kailan ka hindi tatahimik. At may bayad pa rin, dugtong ni Maya. Tumango ang ina niya. Laging may bayad. Sa mesa sa loob ng bahay ay nakapatong ang isang sobre mula kay Liza Mercado. Nasa loob nito ang klipang ng unang malakihang artikulo tungkol sa kaso, kasama ang sulat kamay na mensahe. Hindi pa tapos, pero nagsimula dahil may mga ordinaryong taong hindi umatras. Binasa iyon ni Maya ng maraming beses, ngunit hindi niya iniisip na ordinaryo pa rin sila matapos ang lahat. Marahil mas tama kung sabihing sila ay mga taong natutong mabuhay na may dalang katotohanang hindi na maibabalik sa dilim. Sa dapit hapon, nang tumunog ang kampana ng simbahan, napatingala si Maya sa kulay kahel na langit. Naisip niya si Daniel sa kung saan mang selda o holding room siya dinala, marahil nakaupo rin sa ilalim ng ibang ilaw, may sariling katahimikang pinapasan. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanila sa mga susunod na taon.
Baka wala na talaga. Baka may anyo ng kapatawaran na darating ngunit hindi na pag-ibig. Baka may pagmamahal na mananatili ngunit hindi na pwedeng balikan. Ngunit sa wakas, malinaw sa kanya ang isang bagay. Ang tunay na dulo ng isang trahedya ay hindi kapag may namatay o may nakulong. Dumarating ito kapag pinili ng mga naiwang buhay na huwag nang magsinungaling tungkol sa halaga ng nawala. At habang umuugong ang barangay sa ordinaryong ingay ng hapunan, tawanan, at balitang bagong ikakalat bukas sa palengke, naramdaman ni Maya ang bigat ng ledger na wala na sa katawan niya ngunit parang nakaukit na sa loob. Hindi sila nakaligtas ng buo. Walang sinuman. Ngunit sa bayang matagal na pinatahimik ng takot, may ilang pinto nang nabuksan. At kahit anong pilit ng mga dating makapangyarihan, hindi na yun maisasarang parang walang nangyari.